Testing, sound check. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating choir. Napakaganda ng awit ng papuri at masaya po ako makabalik dito. 5 years ago, 5 taon na yung nakakalipas. Kaya natutuwa po ako. Akala ko, magra-rapture na lang. So anyway, doon po sa mga naimbitahan, welcome po. At doon sa mga brothers and sisters, salamat sa mga sakripisyo para sa Bible seminar na ito. Yung goal ng Bible seminar na ito ay magkaroon tayo ng kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Bago tayo magsimula, tayo po muna lahat ay umupo at manalangin. Diyos na manaming banal na nasa langit, salamat dakilang Diyos dahil binigyan mo kami nitong pagkakataong makapag-aral ng iyong banal na salita. Ngayon po ay meron kaming isang linggo na Grand Bible Seminar dito po sa Cavite Church. Ang mga brothers and sisters po ay nagsama-sama, sila po ay nagsakripisyo ng kanilang sarili at ng kanilang oras. At naririto din naman po yung mga naimbitahan na nakahandang makinig ng iyong pong salita at makaunawa ng katotohanan, magkaroon po ng kaligtasan. Kaya samahan po ninyo kami sa gabi na ito. Nawa, sa tulong ng Espiritu Santo, maunawaan po namin ang iyong salita at ang iyong pong kalooban. Doon sa mga attendees na wala pa dito, pakisamahan po sila, Mang Diyos, maaaring naabala sila ng maraming bagay, pero sana sa tulong mo ay makarating sila at makasama ko namin sa unang gabi ng Bible Seminar po na ito. Doon naman po sa mga naimbitahan, subalit hindi po makakapunta sa gabi na ito, ang dalangin namin ay samahan niyo sila at ingatan pa rin sila, Mang Diyos, nawa sa mga susunod na gabi ay makapunta sila at makapakinig pa rin ang iyong banal na salita. At ako naman, bilang tagapangaral, humihiling po na ang iyong salita ay pakilagay sa aking mahinang bibig. Hayaan mo po ako na magpatotoo ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, eto, nandiyan dyan yung topics natin tungkol sa Diyos, tungkol sa paglikha, at tungkol sa buhay po natin. So, kailangan po natin pag-aralan yung Biblia para alamin yung mga importanteng bagay. Tayo ay maraming tanong, pero hindi natin nahasagot. Hindi natin nahanap yung mga sagot sa mga katanungan natin. May mga tanong tayo tungkol sa buhay dito sa lupa, pero meron pong mga mas importanteng tanong na dapat nating masagot, yung tungkol sa kabilang buhay. Tayo naman, di naman lihim yan, di ba? Kapag ang tao namatay, may kabilang buhay pa. Hindi tayo gaya ng mga halaman at ng mga hayop na pag natapos na yung buhay, tapos na. Pero tayo mga tao may kabilang buhay. Kailangan po nating pag-aralan, kailangan nating alamin, kailangan din po natin na paghandaan yung pagpunta sa kabilang buhay. Unang talata natin ngayong gabi, Mateo chapter 11 verse 28, basahin po natin ang sabay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So dito, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. So merong nag-imbita po sa inyo. Pero kung titingnan natin yung Biblia, si Jesus po talaga yung tumatawag sa ating lahat. Ginamit po ng Panginoon yung mga brothers and sisters para kayo po ay tawagin na pumunta dito. Kaya pagpunta po ninyo ngayon dito, ibig sabihin ng pinakinggan po ninyo ay yung paanyaya ng Panginoong Jesus. Merong gustong ibigay si Jesus sa atin. Nakalagay din po dito. At kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Hindi po ito yung pahinga ng katawan. Kung pahinga lang ng katawan, edi natulog na lang tayo. Di ba? Doon na lang tayo sa bahay, humilata. Yun, pahinga ng katawan. Iba pong pahinga ito. Dito sa mundo, kailangan magpahinga yung katawan natin kasi may bukas pa. Tama? Pero sa kabilang buhay, kailangan kapahingahan po ng kaluluwa kasi may walang hanggan doon sa kabilang buhay. So dito yung kapahingahan na gustong ibigay ng Panginoong Jesus ay yung para po sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, ito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Nais po ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Nais po ng Diyos, maligtas kayo. Kaya kayo po'y tinawag ng Panginoon dito at salamat ang nandito po kayo. Pero anong gagawin natin dito? Nakalagay sa unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Basahin natin ang sabay. Na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Hindi, maligtas lang. May problema, di ba? Ang alam nating mga tao, sabi diyan, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Kaya nagkaroon ng iba't ibang paraan ng kaligtasan. Di ba? Di ba kayo nagtataka? Merong isang Biblia, merong isang Diyos. Isa lang yung katotohanan. Pero ba't ang daming relihiyon, daming denominasyon, ang daming sekta? Tama? Yung mga naimbitahan dito, baka may inaatinan na kayong simbahan. Baka active din kayo dyan. Baka may ministry kayo dyan. Baka may pastor at pastora pa dito, ha? So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong paniniwala. Paano nangyari yun?
Samantalang isa lang yung Biblia at isa lang yung Diyos. Bakit nagkaroon ng maraming iba't ibang paniniwala, pananampalataya at saka relihiyon at paraan ng kaligtasan? Nagkaroon ng problema dito. Sabi diyan, yung Diyos nagdanais na lahat ng tao ay maligtas at may at. Hindi natapos dun eh. Walang period dun sa maligtas, di ba? May at. Ano yung at? Anong karugtong? Makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun yung problema. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Gusto natin maligtas tayo. Gusto ng mga brothers and sisters maligtas kayo. Pero bakit hindi lahat ng tao naliligtas? Isipin niyo ha, yung Diyos gusto niya maligtas lahat. Di ba Diyos siya? Makapangyarihan siya. Pwede niyang gawin lahat ng magustuhan niya. Tama? Gusto niya maligtas tayo lahat, pero bakit hindi lahat naliligtas? Bakit may impyerno? Hindi ba? Kasi ito po yun. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Lahat ng tao gusto ring maligtas. Ang problema dito, hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Doon tayo nagkakaproblema. Kaya minsan, nag-iimbita kami sa Bible seminar, isa sa reklamo ng mga naiimbitahan po namin ay ganito. Ba't ang tagal naman maligtas sa church ninyo? Ba't doon sa church namin, nag-pray lang kami 1 minuto, 2 minuto, ligtas na. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi, saglitan lang yon. In less than a minute. Tapos yun, hindi ba? Ba't sa inyo ang tagal naman maligtas? Grabe naman. 5 gabi, 2 oras kada gabi, 10 oras. Baka meron dito nag-iisip ng ganyan, ha? Baka may naimbitahan dito. Yan yung reklamo. Pagbibigyan ko lang talaga itong nag-imbita sa akin. Utangan ko kasi ito eh. Kaya pagbibigyan ko muna, tagal-tagal maligtas sa kanila. Babalik ako, Biyernes na. Tagal daw maligtas. Eh, anong gusto pala natin kaligtasan? Shortcut. Tignan nyo Sino na po sa inyo yung sa US na lang para mahirap-hirap puntahan? Sa Amerika. Nakapunta na sa Amerika? Wala? Wala po. Bakit wala? Pero gusto natin makapunta doon. Gusto, di ba? Siyempre naman. Pero hindi tayo nakakapunta. Bakit? Walang pamasahe. Pero marami pong may pera, hindi pa rin makapunta ng Amerika. Alam niyo kung bakit? Pahaba, mahirap, komplikado yung proseso. Tama? Kaya sabihin na natin may pera ka. Okay? Alam niyo ba kung gaano katagal para lakarin yung lahat ng proseso, magmula sa pasaporte hanggang sa visa, okay? Para makapunta ng Amerika? Sino may idea? Iba-iba yan, di ba? Pero mga ilang buwan yan, tama? At kung malas-malasin ka pa, baka taon pa yung proseso niyan. Hindi ba? Saan tayo pupunta? Sa Amerika. Gano'ng katagal yung proseso? Matagal. Paano kung isang araw may kakatok sa pinto mo? Nabalitaan ko, gusto mong pumunta ng Amerika. Matutulungan kita. Makakapunta ka ng Amerika sa loob ng 1 araw. Maniniwala ka hindi? Akala ko ba gusto niyong pumunta ng Amerika? Ito na nga, 1 araw na nga, pinabilis na nga, hindi na nga 1 taon eh. Maniniwala kayo hindi? Bakit hindi? Hindi, sa 1 araw nga, pasok na lahat yan. Ticket, passport, visa. Wow. May ganun ba? Anong tawag doon? Pag may pumuntang ganun sa inyo, anong klaseng tao yun? Scammer yun. Diba? Pupunta sa Amerika, 1 araw lang, posible walang ganun. Tapos maniniwala tayo, pupunta tayo ng langit, 1 minuto. Ano yun? Scam. Na-scam din po ako sa ganyan. Naniwala din po ako sa shortcut na pagpunta sa langit. Pero hindi po totoo yun. Ang problema ay ito. Tingnan niyo po dito. Sapat ba yung 1 minuto para malaman yung buong katotohanan? Hindi. Hindi. Sa totoo lang, yung 10 oras, napakaiksi na nga nun. Kasi ang pag-aaralan natin, papunta ng langit. Di ba? Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Katotohanan. Pagkatapos gusto natin, 1 minuto, 2 minuto. Walang ganon. Scam po yun pagka ganon. Okay po? Kaya kung meron man dito na ganon yung paniniwala, okay, pasensya na, baka na-offend yung kalooban mo ngayon, hindi po namin layunin na matapakan yung paniniwala ninyo. Ang gusto lang natin ay masigurado natin na totoo talaga yung pinaniniwalaan natin. Di ba? Pagkatapos ng Bible seminar na ito, hindi po ibig sabihin automatiko miyembro po kayo ng Cavite Church.
Hindi ho kami nagre-recruit ng miyembro dito. Kung nagpaparami lang kami ng miyembro, hindi na po ako inimbitahan nila. Artista na pong pinapunta nila dito. Tama? Kung paramihan lang, di ba? O kung hindi artista, baka politiko. Tapos may daladalang mga ayuda. At tiyak, hanggang dun sa may tricyclean, may nakapila siguro. Pero kailangan kasi natin dito, tiyak, sigurado, totoong paraan ng kaligtasan. Kaya tinan niyo po dito, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ngayong 1 week po na ito, hindi naman natin pag-aaralan lahat ng katotohanan. Ang titiyakin po natin ay, ano ba talaga yung totoong paraan ng kaligtasan? Di ba? Kasi yun naman talaga yung goal natin. Gusto natin maligtas. Ano ba yung totoong paraan? Yun yung pag-aaralan natin sa pamamagitan po nitong Biblia. Dahil marami tayong nakagis ng mali. So isa-isahin natin ha. Tingnan natin dito. Mateo 7 verse 21. Basahin natin. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi diyan, hindi daw lahat ng tumatawag kay Jesus, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Na-encounter din namin, experience din po namin ito. Pag nag-iimbita kami sa Bible seminar, minsan, yung ibinabalik sa amin na sagot ay ganito. Wag na kami ang imbitahin ninyo. Kami naman ay hindi nakakalimot sa Diyos. Lagi naman akong tumatawag sa Panginoon. Ano sabi ho dito? Hindi sapat yun. Di ba yan yung nakagis na natin? Para maligtas, wag makakalimot tumawag sa Diyos. Pero nung sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat makakapasok sa langit. Yung iba, makakapasok sa langit. Pero hindi lahat. Okay? So, paano pala makakapasok sa langit? Sabi naman ng iba, problema kasi sa kanila, pastor, tumatawag lang sila sa Panginoon. Magaling lang silang humingi, pero hindi nila pinapamuhay yung pananampalataya. Yan. Kaya tinan nyo yung kasunod na verse. Verse 22. Basahin natin, sabay-sabay. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba? Nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. O ito mga ito, hindi lang sumasampalataya sa Panginoon, hindi lang tumatawag sa Panginoon, ipinapamuhay po nila yung pananampalataya nila sa Panginoon. Sabi dito, tumatawag sila, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Yung ibig sabihin nagpropesiya sa pangalan ni Jesus, ito yung katumbas po ngayon ha, yung pangangaral po ng Biblia. Nag-share sila ng words of God. Talagang maganda yung ginagawa nila. Ito pa, at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Yung sapi, sanib, totoo po yun. At may mga tao na kapag nag-pray sa Panginoon, kaya nilang palayasin, paalisin yung mga masamang espiritu na sumapi doon sa tao. Tapos ito pa, sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Hindi kaunti, marami. At mga makapangyarihang gawa. Ito po yung mga himala. Yung may sakit, gumagaling. Yung may bisyo na hindi maitigil, nababago yung buhay. Talagang may mga tao po na nakakagawa ng ganito. Okay, tumatawag sa Panginoon, nag-share ng words of God, nagpapalayas ng masamang espiritu, gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon. Sa araw ng kamatayan, saan sila mapupunta? Sa langit, sa impyerno. Okay, next verse. Verse 23, basahin natin. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng... Sino yung sinabihan ni Jesus nito? Eto, sila po. Yung nananampalataya, nananalangin, nag-share ng words of God, nagpapalayas ng masamang espiritu, gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Pag sinabing lumapit, sa langit yon. Tama? Pag sinabing lumayo, saan yon? Anong purgatorio? Ngayon pa lang, unang gabi, magkalinawan na tayo, ha? Wala akong purgatorio. Okay? Langit at impyerno lang talaga yan. Kung may purgatorio, mas maganda nga naman, di ba? At least meron tayong backup plan. May plan B. Bawal ka sa langit. O di plan B, purgatorio muna. Mas masaya din no? May choice. May option. Ang problema, wala pong purgatorio sa Biblia. Kung bawal sa langit, saan na lang ang punta? Kaya itong mga tao na ito, saan ang punta nila? Bakit sila mapupunta ng impyerno? Sila ay gumagawa ng
Ano yung ginagawa nila? Kasamaan kabutihan. Balikan natin yung unang verse, yung verse 22. Yung tumawag sa Panginoon, yung manalangin sa Panginoon. Masama ba yun o mabuti? Teka, ba't ayaw nyo na sumagot? Nag-iisip na kayo ng malalim ngayon, ano? Ganyan po dapat. Hindi yung basta na lang tayo nagpapaniwala kung ano yung kinagisnan natin. Diyan tayo delikado eh. Kailangan nag-iisip po tayo. Tumatawag kay Jesus, Panginoon, Panginoon. Yung gawain na yun, yung pagtawag kay Jesus, mabuti o masama? Mabuti. Eh, napakabuti. Hindi ba? Nagsishare ng words of God, nagpropesiya sa pangalan ni Jesus, nag-share ng salita ng Panginoon. Mabuti o masama? O ba mabuti? Nagpapalayas ng masamang espiritu, mabuti o masama? Napakabuti. Hindi ba? Gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Napakabuting gawa. Sabi natin. Sabi natin. Pero nung sabi ni Jesus, lahat ng yon ay kasamaan. So, sinong tama? Sabi natin mabuti. Sabi ni Jesus, masama. Sinong tama? Siyempre si Jesus. Pero bakit nagkaganon? Yun yung nakakalitong parte, di ba? Paano naging masama sa paningin ni Jesus yung magagandang gawa na yon? Balikan natin yung verse 21. Babasahin ko. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ginawa nila lahat ng bagay na mabuti. Ang problema, hindi nila nagawa yung kalooban ng Diyos. Bigyan ko kayo ng magandang example. Dito sa Cavite, ano ba yung karaniwang palayaw ng batang lalaki? Buboy. Okay, si Buboy. Yan. Si Buboy, kaisa-isang anak ni mama at papa, ni nanay at ni tatay. Okay? So, si nanay at tatay, pumunta ng palengke. Umaga. Kaya kinausap nila si Buboy, sabi nila, Buboy, anak, halika dito. Pupunta kami sa palengke, bibili kami ng pagkain, mamamalengke kami, bibili kami ng ulam na rin doon. Okay? Pabalik kami dito, mga tanghali na, mga alas 12 na. Kaya dapat pagbalik namin, magsaing ka na. Okay? Dapat nakasaing ka na, may kanin na tayo, tapos bibili na kami ng ulam doon sa palengke. Okay? Chooks to go. Yeah. Okay. Kaya pag uwi, anong gagawin? Magluluto pa o kakain na lang? Kakain na lang. So, dapat may kanin. Okay? So, namalengke yung mag-asawa, bumalik sila pagdating ng alas 12. Pagdating nila sa bahay, walang kanin. Kung kayo yung magulang, matutuwa kayo magagalit. Bakit? Walang kanin. Alam niyo yung chooks to go, masarap yun kahit walang sausawan. Pero hindi yun masarap pag walang kanin. Di ba? Kailangan talaga may kanin yon. So, eto naman si Buboy, meron naman siyang lusot. May alibay. Sabi ni Buboy ganito, Mama, Papa, huwag na kayong magalit. Hindi ako nakapagsaing kasi naghugas ako ng mga plato. May lusot, di ba? May alibay. Yung alibay na yun, kung kayo yung nanay at tatay, matutuwa kayo o magagalit? Ba't magagalit? Naghugas na nga ng plato eh. Yung maghugas ng plato, mabuti o masama? Ba't magagalit kayo? Walang kanin. Anong gagawin sa plato? Walang kanin. Alangan namang adgatin natin yung plato, di ba? Sabi niya, nagligpit ako ng mga pinagkalatan. Nagtupi ako ng sinampay. Nagwalis ako ng bakuran. Nilinis ko yung bahay. Walang kanin. Matutuwa ka magagalit. So bakit tayo magagalit? Ginawa niya lahat ng gawang mabuti. Pero hindi niya nasunod yung utos natin. Tama? Hindi niya nagawa yung kalooban natin. Kaya nagiging kasalanan yung mga bagay na maganda, yung mga bagay na mabuti. Nagiging kasalanan niya, nagiging atraso yan sa paningin ng Panginoon kung hindi muna natin uunahin yung talagang kalooban niya. Tira niyo po dito. Ginawa nila lahat ng mabuti. Nananalangin, nananampalataya, nangangaral ng words of God, nagpapalayas sa masamang espiritu, gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan, pero hindi nila nagawa yung kalooban ng Diyos. Ano ba itong kalooban ng Diyos? Ito po yung kalooban ng Diyos. 1 chapter 6 verse 40. Basahin natin. Sapagkat ito ang kalooban ng Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Period. Marami sa atin, ganun yung nangyari. Narinig yung tungkol kay Jesus, sumampalataya kay Jesus. Tapos. Kaya tingnan niyo po tayo dito. Lahat tayo may kanya-kanya ng pananampalataya.
Di ba? Pero ang tanong, yun na ba yun? Yun na ba talaga yung kalooban ng Diyos? Dito po malinaw, hindi po ganon. Sabi dito, ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay, may karugtong po, di ba? May karugtong. Ano yung karugtong? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Yan yung kalooban ng Diyos. Hindi po yung sumampalataya lang. Dapat yung pananampalataya natin nakapagdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan yung kalooban ng Diyos. Yan yung problema doon sa mga tao kanina. Ginawa nila lahat ng gawang mabuti, wala silang buhay na walang hanggan. Bakit nila ginawa yung mga gawang mabuti na yun? Kasi meron na silang pananampalataya. Pero yung pananampalataya nila ay hindi nakapagdala sa kanila ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tanong ko po sa inyo. Meron tayong kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang pananampalataya. Pero ito po yung tanong. Seryosong tanong po ito. Base dyan sa pananampalataya mo. Sa pananampalataya mo ngayon, sa pananalig mo sa Diyos ngayon, sigurado ka na ba 100% na meron ka ng buhay na walang hanggan? Sigurado ka na ba 100% na kung ngayong gabi ka kunin ng Diyos? Kasi ihahatid kayo pa uwi, di ba? Maraming pwedeng mangyari sa daan. Pwedeng hindi na kayo makauwi ng buhay. Kung ngayong gabi ka mamatay, 100% sure ka na ba na papasok ka sa langit? Kung hindi, o kung nalilito, o kung may mga tanong, ay di tama yung pinuntahan po ninyo. Sa Bible seminar na to, hindi lang pananampalataya yung target natin. Ang target natin ay yung totoong pananampalataya. Yung pananampalataya na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi yung pananampalatayang magbibigay lang sa atin ng relihiyon. Kailangan natin buhay na walang hanggan. Hindi po relihiyon. Yan yung kalooban ng Diyos. Hanggat hindi natin natutupad yan, hindi tayo pwede sa langit. Yan yung kalooban ng Diyos. Yan po yung purpose ng buhay natin. Yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nakikiusap po kami sa inyo, tapusin po ninyo itong Bible seminar na ito. Total, 5 gabi lang naman ito. 10 oras lang naman po ito. O 7:00 na. Ibig sabihin, kalahating oras na lumipas. O di 9 at kalahati na lang po yung natitira. Ang bilis lang, di ba? Ang bilis lang. So, hindi po ito matagal. At hindi po nakakabagot. Ito po, gagarantiyahan ko sa inyo, hindi po boring mag-aral ng Biblia. Kasi totoo, hindi tayo binobola. Okay, pag-aaralan natin yung katotohanan para magkaroon tayo ng pananampalataya na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So pagkatapos ng Bible seminar na ito, pag tinanong po kayo, kumusta po? Ano pong nangyari sa pakikinig ninyo? Baka naman ang sabihin ninyo ay maganda naman. Na-refresh ako. Na-refresh. Di sana naligo ka na lang na naligo. Di ba? O, kaya nagpakalbo. Para fresh. Presko ka ngayon. Hindi na-refresh. Sabi naman ng iba ay, okay naman ho, nadagdagan yung kaalaman. Problemang malaki yun, nadagdagan yung kaalaman mo, pero papunta ka pa rin sa impyerno. Di ba? Ikaw yung matalinong papuntang impyerno. Hindi. Kailangan natin buhay na walang hanggan. So sana pagkatapos po dito sa gabi ng Friday, okay, pagkatapos po ng 5th session, dapat ang reaction ninyo ay, salamat, meron na akong buhay na walang hanggan. Sure na ako, meron na talaga akong kaligtasan. Okay po? So ngayon, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sino po yung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Oh, punta po dito sa harapan, mananalangin tayo. Ganun ba? Hindi ho, hindi. Mag-aaral tayo ng Biblia. Dito nakalagay sa Juan 17 verse 3. Akala nyo, prayer of acceptance na, no? Okay, 17 verse 3, basahin natin. At ito, ang buhay na walang hanggan. Na ano? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito, meron din tayong dapat klaruhin dito. Ang alam natin, yung buhay na walang hanggan na yung tao magsimba, magbagong buhay, magpabautismo, tanggapin si Jesus. Yung mga ganon, di ba? Pero hindi po ganon eh. Sabi sa Biblia, yung buhay na walang hanggan ay makilala yung isang Diyos na tunay at si Jesucristo. Hindi natin yun magagawa kung hindi natin bubuklatin yung Biblia. Kailangan po natin buklatin yung Biblia. Kailangan natin kilalanin yung Diyos ayon sa Biblia, hindi ayon sa nakagisna natin. Ang problema ko kasi sa atin, meron tayong kaunting pagkakilala sa Diyos, pero kulang na kulang po yun. Example, dugtungan nyo po ha. God is good. God is good na naman. Love. Okay. God is good, God is love. Okay, pangatlo, God is
Tingnan nyo, parang ang hirap na sagutin yung pangatlo. Doon sa dalawa, ang bilis natin. God is good. God is love. Yung sa pangatlo, nahihirapan na tayong mag-isip. Kung alam ninyo yung Biblia, malalaman ninyo yung sagot doon. Pero kung hindi natin alam yung katotohanan, mapapaisip tayo ng malalim, oo nga no, ano pa nga ba yung Diyos? Pero tayong kaunting nalalaman tungkol sa Diyos. At base doon sa kaunti, katiting na nalalaman natin, naniwala na tayo na pupunta tayo sa langit. God is good. Kaya kahit ako'y makasalanan, kahit ako'y maraming kasalanan, tatanggapin pa rin ako ng Diyos sa langit. Di ba? God is love. Kaya kahit ako'y nagkakasala, tatanggapin pa rin ako ng Diyos sa langit. O wag lang talaga yung yung mga heinous crime daw. Yung mga pumapatay sa impyerno yan. Pero wala naman akong pinatay. Hindi naman ako nangangalan niya. Mabait ako. Oo, makasalanan ako pero mabait ako. Ako yung mabait na makasalanan. Ako yung maka-Diyos ng makasalanan. Kaya love ako ng Panginoon. E pag namatay ako, pupunta ako sa langit. Yan, yung nasa isip ng mga tao. Maling-mali po yun. Narito po yung nag-iisang Diyos na tunay, ayon sa Biblia. Hindi ko po sinasabi na mali yung God is good, God is love. Tama po yun. Ang Diyos mabuti, ang Diyos ay pag-ibig. Ito na nga yung patunay po nun. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong malaman yung katotohanan. Dahil mahal niya tayo. Dahil mabuti siya sa atin. Pero, hindi lang kasi yon. Unang Timoteo chapter 6 verse 16. Basahin natin. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Dalawang katangian ng Diyos. Sa totoo lang, sa dalawang katangian na ito, nakadepende kung makakapasok kayo sa langit o hindi. Unang katangian ng Diyos, walang kamatayan. Okay. Ibig sabihin, yung langit, ito ay kaharian ng Diyos na walang kamatayan. Paano tayo makakapasok sa langit? Kaya kailangan natin yung buhay na walang hanggan. Pag wala tayong buhay na walang hanggan, hindi tayo pwede sa langit. Kasi yung langit ay kaharian ng mga walang kamatayan. Di ba? So, kailangan natin yung buhay na walang hanggan. Pangalawang katangian ng Diyos ay ito. Naninirahan sa liwanag na di malapitan. Liwanag, ibig sabihin po dito yung pagiging malinis, yung kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Tama? May kasalanan ba yung Diyos o wala? Wala. Perfecto yung Diyos. Kumusta naman tayo? May kasalanan o wala? Meron na marami. Marami o hindi mabilang. Tapos na ba tayong magkasala? Di pa. Mamaya lang, bukas lang, next week, magdadagdag pa tayo. Kaya kung ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay banal, siya ay liwanag, ano naman tayo? Tayo yung makasalanan, tayo yung dilim. Pwede bang pagsamahin yung liwanag at dilim? Pwede pagsamahin? Hindi. Kapag ipinilit natin pagsamahin yung liwanag at dilim, mananatili po yung liwanag, maglalaho po yung dilim. Bawal tayo sa harapan niya. Ibig sabihin po niya, sa kalagayan natin ngayon bilang makasalanan, hanggat may kasalanan tayo, bawal tayo sa harapan ng Panginoon. Nakuha po ninyo yun? Bawal tayo sa langit. So, paano pala tayo makakapasok sa langit? Dapat wala kang kasalanan. So, dalawang kondisyon, di ba? Una, dapat meron kang buhay na walang hanggan, wala kang kasalanan. Kaya alam niyo, sitwasyon natin ngayon, baliktad. Anong meron tayo? Kasalanan. Anong wala tayo? Buhay na walang hanggan. Kailangan natin mabaliktad yung sitwasyon na yan. Okay po? Kailangan pagkatapos ng Bible seminar na ito, meron kang buhay na walang hanggan at wala kang kasalanan maski na isa. So ngayon, iisipin natin, ay kung ganun, hindi napakahirap pala. Talaga. Napakahirap po pala talaga. Kaya nga kailangan natin yung tulong ng Diyos. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, hindi ho talaga tayo maliligtas. Pero may paraan. Kasi yung Diyos po yung gagawa ng paraan. Hindi po tayo. Aalamin natin yung paraan ng Diyos. Hindi yung paraan natin, yung nakagis na natin. Kailangan natin yung buhay na walang hanggan. Kailangan natin yung pagiging malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Okay. Ito po, dalawang napaka-importanting katangian ng Diyos yung nakita natin. Isa pang katangian ng Diyos. 1 chapter 4 verse 24, sabi diyan, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, sabi sa Lucas 24:39, walang laman, walang buto. Ibig sabihin, yung Diyos, wala siyang physical na katawan na pwede nating pagmasdan. Yun yung problema ngayon. Paano natin siya makikilala? Hindi pala natin siya nakikita. Kaya kailangan natin yung Biblia. Kailangan natin to. Sa pamamagitan nitong Biblia, nang nakasulat na salita ng Diyos, makikilala po natin ng tama yung Diyos. Ang problema yung mga tao, yun naman ang ayaw nilang paglaanan ng oras, yung pag-aaral ng Biblia. Gusto maligtas, tamad mag-aaral ng Biblia. Kaya ano nangyayari?
Dumami po sa panahon natin. Ang tawag po sa panahon natin ay Golden Age of Christianity. Ngayon yung gininto ang panahon ng Kristyanismo. Kahit sa ang lupalop ka tumingin, may Kristiyano. Ang daming Christian churches ngayon. Pero ilan kaya yung makakapunta sa langit? Maraming Kristiyano ngayon, pero karamihan po nagkakamali. Sabi dito sa Mateo 22 verse 29, basahin natin, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ng mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Yun yung nangyayari ngayon. Ang dami yung Christian ngayon, pero hindi nila nabibigyan ng pansin yung pag-aaral ng Biblia. Yung pag-aaral ng Biblia, ano na lang yan? Extra na lang yan. Nasasabi ko po ito dahil nasubukan ko po yan. Pinanggalingan ko po yung ganyang klase ng pananampalataya. Yung sermon po, kalahating oras, minsan 40 minutos. Mahaba na yung isang oras. Pag isang oras, naiinip na yung mga tao. Parang may sili na yung puwit. Tapos pagkahaba-haba ng tugtugan, wala na yung Biblia. Wala na yung katotohanan. Kaya daming Kristiyano ngayon. Tayo na nga, naging Kristiyano tayo, di ba? Pero hindi tayo sure kung 100% makakapunta ba tayo sa langit. Tapos Kristiyano tayo, pero sa harap ng Diyos, marami tayong kasalanan. Hindi natin alam kung meron tayong buhay na walang hanggan. Pero nananampalataya na tayo. Di ba? Pero maraming importanteng bagay tungkol sa kaligtasan, yung hindi tayo sigurado or hindi tayo aware, hindi klaro sa atin. Bakit? Sabi dito, hindi alam yung kasulatan, yung Biblia. So anong alam? Relihiyon. Anong alam? Yung nakagisnan, nakamulatan, nakalakihan. Sabi pa nung iba ay, ayaw na kasi namin magpapalit-palit ng relihiyon. Ito na yung kinagisnan namin, ito na yung kinamulatan namin. Parang ang hirap naman na iwanan pa ito. May hirap po yung ganong klase ng prinsipyo. Bigyan ko kayo ng example. Tingnan niyo po dito. Sa mga bansa na nag-i-snow, pag pinarada mo, hindi dito yan sa Cavite ha, hindi sa Osorio yan. Pag pinarada mo yung kotse mo sa labas at gumising ka kinaumagahan, balot po ng yelo yan. Ngayon, itong mama na ito, papasok ng opisina, kailangan niyo yung sasakyan, kaya kailangan dali-dali niyang maglinis ng sasakyan para magamit niya. Tingnan niyo po yung ginawa niya. Hindi naman kailangan linisin talaga yung buong kotse. Yung mga importante lang para mapaandar siya. Yung salamin, palibot. Yung ilaw, okay? Tapos yung wiper. Ngayon, nalinis naman niya lahat yon. Pwede na ba niyang gamitin yung kotse papasok ng opisina o hindi? Pwede o hindi? Ba't tumatawa ho kayo? Yung kotse, nalinisan niya o hindi? Anong problema? Hindi pala sa kanya yun. So nagkamali siya. Ba't siya nagkamali? Mali ba yung diskarte niya ng paglilinis? Di, tama, di boss? Ang ganda ng diskarte niya sa paglilinis. Saan siya nagkamali? Hindi muna niya chinek. Di ba? Chinek niya. Pero pagkatapos na maglinis, ano ba dapat yung nauna? Naglinis o nag-check? Nag-check. Yun yung pagkakamali niya. So itong mama na ito, makakapasok sa opisina o hindi? Makakapasok po, malilate lang. Kasi lilinisin niya yung kotse niya. Tama? Malilate siya. So makakapasok pa rin siya. Pero tayo, pag tayo nagkamali sa paniniwala po natin, wala tayong second chance. Binigyan tayo ng Diyos ng isang buhay lang. Hindi ho totoo yung may sa pusa. Kung naniniwala kayo doon, try nyo mamaya doon sa highway. Isa lang yung buhay natin. Isa lang yung tsansa natin. Sa isang tsansa na ito, hindi tayo pwedeng magkamali. Okay po? Kailangan nating mahanap yung katotohanan sa isang pagkakataon po na ito. Hindi kagaya niya, makakapasok ng opisina, tayo, walang pangalawang tsansa. Isang tsansa lang po ito. Huwag tayo magkakamali.
Kaya dapat alam natin yung kasulatan. Bakit nagkakamali? Hindi alam yung kasulatan. Yun na yung kinagisnan eh. Mali po yun. Kailangan natin i-check yung kasulatan. Ang problema, maraming Kristiyano naniniwala sa Diyos, naniniwalang ligtas, pero sila mismo hindi kumbinsido na yung Biblia 100% totoo. Sa likod ng isip nila, meron silang mga duda, parang may mga ilang porsyentong duda rin talaga sa Biblia eh. Ang hirap po nun. Ang hirap pong sampalatayanan yung Biblia na pinagdududahan mo kahit kaunti pa yan. Kahit katiting na duda lang yan. Dito sa ikalawang Pedro chapter 1, verse 20 hanggang 21, babasahin ko. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ito kasi yung ang dahilan kung bakit may mga tao na although naniniwala sa Diyos, ay may duda sa Biblia. Kasi yung Biblia ay sulat ng tao. Totoo naman, yung Biblia, sinulat talaga ng tao yung Biblia. Hindi ba? Pero tingnan niyo po dito, ano nakalagay dito? Ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Yung mga tao na inudyukan ng Espiritu Santo, ibig sabihin, ginabayan sila ng Espiritu Santo, inspired sila ng Holy Spirit, nagsalita sila, nagsulat sila. So, hindi kanilang salita yun. Yun ay salita mula sa Diyos. Yun yung sinabi nila, yun yung sinulat nila. Kaya yung Biblia, totoo. Ito ay sulat ng tao. Pero ito ay salita ng Diyos. Namimiloso po kasi yung iba. Sabi nila, paano kami maniniwala dyan? Tao sumulat niyan. Alam nga naman pusa po yung sumulat niyan. Di lalo nating hindi naintindihan. Hindi ba? Kung pilosopuhan lang yung usapan, di ba? Kaya tao yung pinasulat ng Diyos kasi tao yung binibigyan nito ng Diyos. Ito'y para sa tao, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So pinasulat ng Diyos sa tao, pero yung salita hindi sa tao. Yung salita ay sa Diyos. Kaya sabi sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pumayag yung Diyos na sa Biblia may maisulat na kalooban ng tao. Hindi. Yan ay kalooban ng Diyos. Yan ay salita ng Diyos. Yan ay mensahe ng Diyos. Yung Biblia, ngayon po, 2026 na, yung pinakaunang parte ng Biblia ay naisulat, yung Genesis po naisulat 3,500 years ago. Magmula Genesis hanggang sa bago dumating si Jesus, naisulat po yung tinatawag na Lumang Tipan, may Old Testament. Binubuo yan ng 39 books. Pagkatapos naman ng kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus at pag-akyat niya sa langit, isinulat naman po yung bagong tipan at yung huling parte ay yung Apokalipsis. Yan naman, yung bagong tipan, binubuo naman niya ng 27 books. So yung Biblia natin, parang isang aklat lang ito. Pero pag binasa po ninyo ito, binubuo yan ng 39 books ng Old Testament, 27 books ng New Testament. So 66 po na aklat lahat-lahat yan. Ngayon, balikan natin dito sa Genesis. Yung Genesis, naisulat 3,500 years ago or 1,500 BC. Pero nakakagulat po dahil yung Genesis ay naglalaman ng mga pangyayari bago pa nagsimula yung kasaysayan, bago pa nagkaroon ng tao. Pagkatapos ito ng mga Apokalipsis, huling aklat ng Biblia, nakalagay naman dito yung mga bagay na mangyayari sa katapusan. Kung ano yung planong gawin ng Diyos sa huli. Okay? Kaya kung titingnan po natin yung Biblia, binubuo ng 66 books. Sa loob ng 66 books, inilagay na po ng Diyos yung buong plano niya sa sangkatauhan. Mula umpisa hanggang sa wakas. Kaya importante po na mapag-aralan natin yung Biblia. Kasi nandiyan na yung plano ng Diyos. Tapos, malalaman din natin paano matutupad yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, dito naman pumasok ngayon yung problema ng ibang mga kritiko. Sabi nila, problema ito, yung libu-libong taon na yan na nakalipas. Siguro, sabi nila, yung Bible, yung original na sulat ng Biblia, yun talaga salita pa ng Diyos. Pero sa paglipas ng mga taon, imposible naman na walang nabago dyan. Imposibleng walang nabawas dyan. Imposibleng walang nadagdag. Sabi nila. Pero nung 1947, na-discover po sa bansang Israel yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Itong Dead Sea Scroll, yung nagpatahimik doon sa mga kritiko ng Biblia na nagsasabi na yung Biblia daw na bago na. Hindi ho. Ayon sa Dead Sea Scroll, ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, yung Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang nadagdag, walang nabawas. Panoorin natin ito. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 na milya
timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-usapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Ang pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. Yung Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang nadagdag, walang nabawas. Sa loob ng libu-libong taon, imagine na lang ninyo yung naging effort ng Diyos para i-preserve yung mensahe ng Biblia. Itong Biblia, para po itong mapa. Ito yung kaisa-isang tamang mapa papunta sa langit. Kaya kung hahayaan ng Diyos na mahaluan ito ng ibang impormasyon, maliligaw na tayo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, mahal po kayo ng Diyos. Sa loob ng libu-libong taon, iningatan po ng Diyos yung mensahe ng Biblia. Kaya ngayon, pag nag-aral tayo ng Biblia at nakita natin yung daan patungong langit, kumpiyansa tayo na yun talaga yung salita ng Diyos. Walang nadagdag, walang nabawas. So kung may mga duda po sa Biblia, alisin niyo po yan. Yung Biblia po ay 100% totoo. Sabi dito, Juan 17 verse 17. Basahin natin. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay, pag sinabing katotohanan, mahahaluan ng kasinungalingan o hindi? Siguro kung salita lang natin, pwede pa. Di ba? Pero kung salita ng Diyos, pwede ba yun? Hindi. Kaya yung salita ng Diyos, ito ay nananatiling totoo. Kaya nga, sa kasaysayan, yung Biblia pa rin yung pinaka binabasang aklat sa buong mundo. Bestseller po yan. Most read book. Ito yung Biblia. Yan. Nakita po ninyo agwat? Ito yung ibang mga sikat na mga aklat. Yung Biblia nandito. Number 1, most read book sa buong mundo sa nakalipas na 50 taon ay ang Biblia. Bakit? Dahil yung Biblia ay totoo. Kaya ito po yung binabasa natin ngayong gabi. Ito yung pinag-aaralan natin ngayong gabi. Kasi mahal tayo ng Diyos, di ba? Ang problema, busy tayo. Masyado na tayong busy sa paghahanap buhay at saka sa mga araw-araw na alalahanin, wala na tayong time na mailaan sa pag-iisip tungkol sa Biblia. Kaya ang ginawa ng Diyos, eto, pinahintulot ng Diyos na makadalo kayo sa ganito sa Bible Seminar. Para sa kabila ng busy ninyong pamumuhay, may chance kayo na malaman yung katotohanan sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng Biblia. Hindi ordinaryong pag-aaral to, hindi ordinaryong Bible study. Sinasaliksik po natin ngayon yung Biblia. At ang goal, nakalagay sa Juan chapter 5 verse 39, hindi dagdag kaalaman, okay? Hindi yan bala para makipagdebate. Ang goal, buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, Juan 5:39, basahin natin, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, sa pag-aaral ng Biblia, hindi natin ito pag-aaralan para meron tayong panglaban sa debate. Ako, alam ko na. Meron ako natutunan. Bukas yari sa akin yung mga nakikipag-debate sa plaza. Hindi ganon. Hindi ganon. Okay? Ang goal nito ay hindi bala laban sa iba. Yung goal nito ay ikaw, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po yung goal
ng Bible seminar natin, yun din yung goal kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng buhay dito sa mundo. Buhay na walang hanggan. Dapat alam natin yung kasulatan, yung Biblia. Yung Biblia ay totoo. Sigurado 100% totoo. Pero mamaya hanggang bukas sa mga susunod na araw, makakakita tayo ng maraming ebidensya na papatunay na yung Biblia talaga ay totoo at ito talaga ay salita ng Diyos. Para wag tayong magkakamali. Okay? Wag tayong magkakamali. Pag-aaralan natin yung kasulatan. Next, yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos, makikita natin yan sa unang talata ng Biblia, Genesis 1 verse 1. Sabi dito, basahin muna natin. 3, 2, 1. Ang hirap paniwalaan po nito kasi sa mga eskwelahan ngayon, ang itinuturo ay yung Big Bang Theory tsaka yung Theory of Evolution. Sa katunayan, mga teorya lang po yun. Pero parang naging totoo na rin kasi kapaulit-ulit ng pagsasabi sa atin, parang napaniwalaan na rin natin na totoo, di ba? Kaya kahit na hindi tayo naniniwala na galing tayo sa unggoy, pag sinabi ng teacher, saan daw tayo nang galing? Ma'am, sa unggoy. Pero kayo po, matanong ko, kayo ba mula sa kaibuturan ng inyong puso, naniniwala ba kayong galing kayo sa unggoy? Grabe itong. Hindi natin matanggap no? Ngayon, kung galing tayo sa unggoy, anong klaseng unggoy pinanggalingan natin? Ano, orangutan, gorilla, chimpanzee. Saan doon? Hindi, di ba? Ang problema, ayaw na, hindi matanggap ng loob natin na galing tayo sa unggoy. Ang problema, hindi naman natin alam yung katotohanan. Saan ba talaga tayo nang galing? O alam natin ang galing tayo kay Adan at kay Eva. Pero paano nangyari yun? So dito, kailangan natin pag-aralan yung mga nilikha ng Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kapag itong Genesis 1 verse 1, hindi natin pinaniwalaan, wala tayong paniniwalaan na kahit na ano sa Biblia. Tungkol kay Jesus, mahirap po paniwalaan yan kapag hindi tayo sigurado sa Genesis 1 verse 1. Kailangan mapatunayan muna natin na talaga ngang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Naniniwala po kayo, nilikha ng Diyos yung langit at lupa? Nakita nyo ba? Yun lang. So, naniniwala tayo, pero kailangan natin may napangahawakan tayong ebidensya. Tama po? So, dito, Isaiah chapter 40 verse 26, basahin natin yung kulay pula. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Okay. Tingin daw kayo sa taas. Ano nakita nyo? Kisame. So, hindi po yan yung tinutukoy dito. Lagpas pa. Taas pa. Lagpas ng kisame, anong meron? Lagpasan nyo na yung bubong, no? Basta langit na kaagad, langit. Yeah. Yung langit yung tinutukoy dito. Sabi dito sa kulay itim, sabi diyan, siya, yung Diyos po, na naglabas ng kanilang hukbo. Yung hukbo, ibig sabihin yung mga bituin po yan sa kalangitan. Ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos yung kalangitan. Yun yung sinasabi ng Biblia. Tama? Nilikha ng Diyos ang langit. Pero nilikha ba talaga ng Diyos yung langit? Yun yung tanong kasi. Kaya yung isang pwede nating tingnan para mapatunayan nating Diyos talaga yung lumikha ng langit ay yung mga bituin. Yun yung binanggit dito, siya na naglalabas ng kanilang hukbo. Pagmasdan daw natin yung mga bituin. Pag tinignan natin yung mga bituin, lalo na sa magandang panahon, pag maaliwalas yung panahon, makikita natin, napakarami ng mga bituin. Sino po sa inyo yung nung panahon ng pandemya, walang magawa sa buhay? Paghating gabi, nagbibilang na ng bituin. Hindi makalabas. Bawal. Malay ko ba, matigas yung ulo nyo. Bawal lumabas kayo, tapos nagbibilang kayo ng bituin sa langit. Alam nyo kung bibilangin natin yung bituin sa langit, tapos yung mata natin ay hindi pa nasira ng cellphone. Makakabilang tayo ng mga 3,000 bituin niya. Marami-rami pa rin naman. Pero kung gagamit tayo ng mga telescope, makikita natin, napakarami ng mga bituin. Yung abot ng paningin natin, gamit yung telescope, nasa mga, siguro makakabilang tayo ng mga 30,000 na mga bituin gamit yung telescope. Pero ano ba talaga yung bilang ng mga bituin? Ngayon, sa panahon ng modern science, aminado po yung mga astronomers na yung bilang ng mga bituin sa langit, sa kalangitan, ay hindi talaga natin malalaman kahit kailan. Kasi natuklasan nila na yung universe pala, nag-e-expand. Yung universe lumalawak po yan. Kaya ang nangyari, may mga parte ng universe na ngayon hindi natin nakita, tapos sa mga darating na panahon, mas malayo na yon, talagang wala na talaga tayong pag-asang makita.
Sabi nila, yung mga bituin sa lugar na yon, hindi na talaga natin makikita kahit kailan. Hindi na natin mabibilang yung mga bituin na yon kahit na kailan. Ngayon lang nila inamin, pero sa Biblia, 2,600 taon na po nakakalipas, binanggit na po yung mismong statement na yon. Jeremiah 33:22, basahin natin. Kung paanong ang lahat ng bituin sa langit ay hindi mabilang at ang mga buhangin sa dagat ay hindi masukat. Yung buhangin sa dagat, di natin masusukat yan kasi may parte ng dagat, hindi pa naman natin nakita. Hindi ba? At yung mga buhangin doon, di talaga natin mabibilang. Ganon din, yung mga bituin, mayroong bahagi ng universe na hindi na natin nakita. Kaya nga, yung parte ng universe na napag-aaralan ngayon, may tawag dyan, observable universe. Yun yung parte ng universe na napagmamasdan lang natin. Paano naman yung hindi na natin napagmamasdan? Ako, napakaraming bituin doon. Hindi natin alam kung ilan yung bilang doon. Yung Biblia po, yung salita ng Diyos, sinabi na, hindi natin mabibilang yung mga bituin sa langit kahit kailan. At ito po'y napatunayang totoo. Bakit nagkatotoo? Kasi yan ay salita ng Diyos. Yan ay patunay na yung Diyos ang lumikha ng ating kalangitan. Pag tumingin tayo dyan sa kalangitan, huwag nyo na pong bibilangin, ha? Baka mamaya, hindi pa kayo matulog pag uwi, tapos bukas wala kayo. Malaman-laman namin, napuyat pala. Iniisa-isa nyo pa yung bituin. Hindi ako naniniwala dyan sa pastor na yan. Sabi nyo lang, hindi kayang bilangin, pero bibilangin ko to. Hindi mo mabibilang yan. Okay? So, eto, pag tumingin pa tayo dyan sa kalangitan, meron pang isang bagay dyan. Okay? Pag tumingin tayo dyan sa kalangitan, parang lahat ng parte ng universe may bituin. Pero alam nyo po, noong 1981, meron silang na-discover, vast space hole doon sa kalawakan. Napakalaking espasyo, walang bituin, maski na isa. At hindi po tsamba yung pagkakadiscover nito dahil 3 malalaking observatories. Observatories, ito yung mga lugar na mayroong mga higanting mga telescope. 3 magkakahiwalay na lugar yon. Tumingin sila sa isang parte ng kalawakan, yung hilagang kalawakan, yung northern sky kung tawagin. Pare-pareho po yung napagmasdan nila, walang bituin. Talagang total void, espasyo po yung nakita nila. Kaya sabi dito sa New York Times noong October 2, 1981, astronomers have found, meron daw nakita yung mga astronomers, na isang lugar, ito, almost total void. So large, sobrang laki, exceedingly hard to understand. Ang hirap pong intindihin, ang hirap pong imaginein. Dahil napakalaki po ng espasyo na yon. Hindi sila makapaniwala na walang bituin doon. Kasi nga, pinaniniwalaan ng mga tao yung Big Bang Theory. Ayon sa Big Bang Theory, merong singularity. Nag-iisa lang yun na heavenly body. Sumabog, napakalaki ng pagsabog. Kaya ang tawag ay Big Bang. Tapos kumalat na yung mga bituin sa lahat ng parte ng universe. Kung totoo yun, lahat ng parte ng universe may bituin. Diba? Nasabugan, nakalata ng bituin kahit paano. Pero ito pong napakalaking espasyo na ito ipatunay na mali yung Big Bang Theory. Parang yung Diyos, nanadya yung Diyos eh. Nung nilikha ng Diyos yung kalangitan, merong isang lugar doon na hindi talaga niya nilagyan ng bituin. Talagang espasyo lang talaga yun. Tapos hindi na niya pinayagan na magkaroon ng kahit anong bituin doon, kahit kailan. Para ngayong 2026, pag nag-aaral tayo ng Biblia, paniniwalaan po natin yung salita ng Diyos. Sabi ho sa Biblia, Job chapter 26 verse 7, iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman. 3,500 years ago, may binanggit po na dito sa parting hilaga ng kalawakan, meron diyang isang espasyo, parang inunat ng Diyos yung espasyo na yung pinalapad niya, at doon sa gitna nun, walang laman na bituin, maski na isa. Yung laki niyan, yung lapad, 300 million light years. Ang hirap na pong ipaliwanag yan. Kaya nga sabi ng mga scientists, ang hirap ng imaginein eh. Sobrang laki, walang bituin, maski na isa. Yung Biblia po ay tama. 3,500 years ago, bago pa na-formulate yung Big Bang Theory, sinabi na sa Biblia na sa hilagang kalawakan, merong espasyong walang laman na bituin, maski na isa. So yung Biblia po ay totoo dahil ito'y salita ng Diyos. Patunay na nilikha ng Diyos yung langit at lupa. Ito naman, at ibinibitin ng daigdig. Ito, tungkol na po ito sa lupa, yung Earth, planet Earth. Ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Tayo, common knowledge natin ito na yung mundo nakabitin. Okay? Pero ilang daang taon lang po yung nakakalipas, ito yung common knowledge ng mga tao. Ito yung pinaniniwalaan nila noon, yung mga Greeks. Sa paniwala nila, yung mundo hindi nakabitin sa kawalan. Yan ay pasan ni Atlas. Kaya sabi ni Atlas, pasan ko ang daigdig. Ayun, diyan po nang galing yun. Ito matindi yung mga Indians. Di ba ngayon may mga flat earthers, yung naniniwala na flat yung earth? Pero yung OG,
na flat earthers, itong mga Indians, naniniwala sila na yung earth flat. Tapos yung flat na earth, nakapatong sa likod ng mga elepante. Tapos yung mga elepante, nakatuntong sa higanting pagong. Tapos yung pagong nakatuntong, ba't tumatawa kayo? Yan yung science class nila noon. Yan po yung tinuturo sa kanila noon. Yung higanting pagong, nakatuntong naman sa higanting ahas. Nakakatawa na ngayon, di ba? Pero yan po yung lubos na pinaniwalaan ng mga tao noon dahil hindi nila alam yung katotohanan. Pero ngayon, dahil sa modern science, nakakapunta na tayo sa outer space na patunayan na yung Biblia ang tama. Ano sabi? Ibinibiti ng daigdig sa kawalan. Ito po yung sinabi na sa Bible 3,500 years ago. Patunay na yung Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Punta tayo sa ilalim ng lupa. Job 28 verse 5. Basahin natin. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling. Ngunit, waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Naisulat po yan 3,500 years ago. Noong time na yun, hindi po talaga maintindihan ng mga tao itong ibig sabihin nito. Hanggang dito, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling. O yan, hanggang dyan, madaling maintindihan. Kasi sa lupa nga naman nang gagaling yung gulay, yung kinakain natin, yung mga hayop kumakain ng halaman, tapos yung mga hayop kinakain ng tao. Kaya kung tutusin, sa lupa talaga nagagaling lahat ng kinakain natin. Hanggang diyan madaling maintindihan ang tinapay dito nang gagaling. Pero nung binanggit ng may apoy sa ilalim, parang may apoy sa ilalim. Yung mga tao nung pag naguhukay sa lupa, ano kayang lumalabas? Apoy o tubig? Ano po? Tubig, di ba? Kaya sino nga naman maniniwala na may apoy sa ilalim ng lupa? Pero dahil sa pag-unlad ng ating agham, ng science, na-discover na po na totoo itong verse na ito. Totoo talaga, may apoy sa ilalim ng lupa. Ito po yung cross-section ng mundo. Kapag hinati sa gitna yung mundo, ito po yung magiging itsura niya. Tayong mga tao, nakatira tayo dito sa balat ng lupa. Sa English, yan yung crust. Sa ilalim ng balat ng lupa, syempre may lupa. Yun yung mantle. Sa ilalim ng mantle, may apoy. Yan yung liquid outer core. Liquid lang yung tawag, pero sa totoo lang, yan po'y apoy. Umiikot po yung apoy na yan. Tapos makikita na lang po natin yan kapag pumutok na yung mga bulkan. Pag pumutok yung bulkan, ano lumalabas? Apoy, tubig. Apoy, di ba? Kaya napatunayan na po na totoo yan. Talagang may apoy sa ilalim ng lupa. Yung liquid outer core, na-discover yan ni Benno Gutenberg noon pong 1914 na. Samantalang ito, 3,500 years ago, sinabi na ng Diyos, merong apoy sa ilalim ng lupa. Isa pang lihim ng lupa, yung tungkol sa kidlat. Pag kumidlat, natutuwa kayo, natatakot. Natatakot, di ba? O noon, yung mga yung mga senior pa. Pag kumikidlat noon, ang sabi ng mga lolo't lola namin, ala apo, takpan mo yung TV, takpan mo yung salamin. Ano bang meron doon? Ba't ganun po? Ay, nananalamin yung kidlat? Yung kidlat nanonood ng TV. Pero sabi nila, takpan daw ng tuwalyo o ng kumot yun kapag kumikidlat. Meaning, nagpapahanik po yung mga tao, natatakot sila. Pero, itong ngayon na lang, bago-bago ng mga discovery, sabi nila, lightning helps plants grow. Napatunayan po sa science na yung kidlat tumutulong para yung mga halaman lumaki. Paano? Sa bukid, yung mga halaman na inaalagaan ng magsasaka, lumalaki yung mga halaman dahil naglalagay yung magsasaka ng ano pong nilalagay? Fertilizer. Alam niyo ba kung anong elemento yung pangunahing sangkap ng mga fertilizer? Ito po, nitrogen. Yung nitrogen, tutunawin po yan dun sa tubig, tapos kukunin po ng mga halaman yan, sisipsipin ng ugat ng halaman. Kaya lumalaki yung mga alagang halaman ng mga magsasaka. Sa sinasaka. Paano naman yung ibang mga halaman? Walang magsasaka na nagpapalaki. Paano lumalaki yung ibang halaman? Kidlat po. Katunayan itong nitrogen, sa hangin po natin, 78% ng hangin natin, yung nilalanghap natin, nitrogen po yan, hindi po oxygen yan, okay? Nitrogen yung 78% yan. Kaya lang, yung nitrogen sa hangin, hindi po yan nasisipsip ng halaman sa pamamagitan ng dahon. Hindi. Kailangan po yan dumaan sa ugat. Ang problema ito, kapag umulan, hindi kusang sumasama, humahalo sa tubig ulan yung nitrogen. Kailangan yung kidlat. Pagka kumidlat, doon lang po humahalo sa tubig ulan yung nitrogen. Kaya mapupunta yun sa lupa, sisipsipin ng halaman, lalaki yung halaman. Ngayon lang nila na-discover yan. Pero 3,500 years ago, yun na mismo yung sinabi ng Biblia. Job 36, verse 30 hanggang 31, narito, ang kanyang kidlat sa palibot niya ay kanyang ikinakalat at tinatakpan niya ang mga ugat ng dagat. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito'y hinahatulan niya ang mga bayan sa ganang pagkain ay kanyang ibinibigay.
So yung kidlat, talagang parang hatol siya kapag kumidlat, nakakatakot. Pero hindi natin alam, may saganang pagkain ibinibigay ng Diyos kapag kumikidlat. So kapag kumidlat, ano mo nga sabihin natin? Po? Dati natatakot tayo, di ba? Pero ngayon pag ako kumidlat, pwede na tayo magpasalamat sa Diyos. Pinakakain tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kidlat. Isa pang sekreto, ito po, yung water cycle. Bago lang na-discover yan. 16th at 17th century lang na-discover po yan. Pero yung water cycle, nakalagay na po yan sa Biblia 3,500 years ago. Basahin muna natin yung nakalagay sa Bible. Job 36, verse 27 hanggang 28, basahin natin. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. 3,500 years ago, binanggit na ito. Ano yung tubig pinapailan lang? Patak ng tubig. Nakakita na ba kayo? Patak ng tubig pero pataas, pinapailan lang. Ang tinutukoy po niyan ay ito. Sa water cycle, magsimula tayo sa baba. Yung tubig sa baba, sa lupa. Kapag uminit yung araw, nasikatan ng araw, yan na initan, mag-evaporate po yan. Ito po yung evaporation, magiging singaw. Yan po yung tubig na pumapailan lang. Saan nyo po ng singaw yan? Maiipon po yan dyan sa itaas at magaganap yung proseso ng condensation. Kapag naipon na yung tubig dyan, bumigat na po yan, tapos malamig, ibabagsak po yan bilang ulan. Yan yung precipitation. Tapos maiipon ulit sa lupa, masisikatan ng araw, mag-evaporate, maiipon sa itaas, ibabagsak, maiipon sa baba, masisikatan ng araw, mag-evaporate, maiipon sa itaas, babagsak, and so on and so forth. Di ba yun yung nakalagay dito? Ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailan lang. Ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. So paikot-ikot po yung tubig. Yung water cycle. 3,500 years ago, nakalagay na sa Biblia. Patunay na yung Diyos ang lumikha ng tubig. Kaya alam ng Diyos yung nagiging proseso niyan, kung paano po yan umiikot. Okay? Ang daming ebidensya, kung pag-aaralan natin isa-isa, hindi po tayo matatapos. Pero totoo talaga na yung Diyos ang lumikha ng langit, ng lupa, at lahat ng nasa lupa. Kaya, sa ngayon, marami pong mga atheist, sa Tagalog, yung mga atheist, ayaw nila maniwala sa Diyos, tinatanggi nila na may Diyos. Pero yung mga haligi ng modern science, yung mga totoong matalino, yung mga atheist ngayon, mga nag-aangking matalino no? Yung mga scientists, pero ayaw maniwala sa Diyos. Pero itong mga ito, mga haligi ng modern science, naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila sa Biblia, naniniwala sila na yung langit at lupa talagang nilikha ng Diyos. Si Galileo Galilei, si Johannes Kepler, pati na si Isaac Newton. Si Leonardo da Vinci, siya din ay naniniwala na nilikha ng Diyos lahat ng bagay, ibinigay sa atin ng walang bayad. Si Louis Pasteur, the same. Sabi ni Louis Pasteur, siya yung nakadiscover na kapag yung mikrobyo, pinakuluan mo sa tubig, umabot ng 100 degrees yung tubig, na mamamatay po yung mikrobyo. Kaya di ba yung mga nanay, yung bote, yung feeding bottle, di ba? Hindi pwedeng hugas lang sa joy. Enjoy na. Hindi. Kaya kailangan babanlian mo yun, pakukuluan mo yun para tiyak patay yung mikrobyo. Sabi niya, little science takes you away from God, but more of it takes you to Him. Sa Tagalog, yung mga kauntiang alam, malayo sila sa Diyos. Pero yung mas maraming alam, mas malapit po sila sa Diyos. Kasi nakikilala nila yung Diyos habang dumadami yung nalalaman po nila. Kung pag-aaralan lang talaga natin yung mga nilalang ng Diyos, hindi talaga natin maitatanggi na may Diyos. Sabi dito, Isaiah 45 verse 18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na naganyo ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Nilikha ng Diyos yung langit at lupa para tayong mga tao ay mabuhay. Hindi lang mabuhay. Nilikha ng Diyos yung langit at lupa at nagbigay siya sa atin ng napakaraming ebidensya para kilalanin po natin na may Diyos po talaga. Sabi diyan sa ibaba, ako ang Panginoon at wala nang iba. Yun po yung conclusion. Dapat makarating tayo sa conclusion na meron talagang nag-iisang tunay na Diyos. Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Totoo hindi? Pero ano ba yung nilikha ng Diyos? Langit at lupa lang? Hindi po. Lahat ng bagay. Hebreo 3 verse 4. Basahin natin. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Yung Diyos po ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya dito,
Sabi sa Job chapter 12, verse 7 hanggang 9, meron ditong kakaibang statement. Ngunit ngayon tanungin mo ang mga hayop at tuturuan ka nila. Nakapagtanong na po ba kayo sa hayop? Nagtanong na kayo. Yung mga alaga ninyo sa bahay, di ba? Kami po, may alaga po kaming pusa sa bahay. Pag kami mag-asawa umaalis, pagbalik namin sa bahay, naku, nakasalubong yung pusa. Muntik-muntikan na masagasaan eh. Pero nasa lubong siya. Tapos syempre naman, matagal kaming wala sa bahay, kinakausap din naman namin yung pusa. Ang pangalan ng pusa, si Miming. Ano, Miming? Kumain ka na ba? Ano kayang sinagot ng pusa? Meow. Anong matututunan natin sa meow? Wala. So, hindi po literal na pakikipag-usap sa hayop yung pinag-uusapan dito. Ibig sabihin po nun ay, pagmasdan natin yung mga nilalang ng Diyos. Example, yung mga hayop. Tapos tingnan natin, anong gustong ituro ng Diyos sa akin dito? Kasi may purpose po lahat ng nilikha ng Diyos. Isa sa pangunahing purpose noon, ipakilala siya sa atin. Magpakilala sa atin, yung Diyos. Kaya anong gustong ituro sa atin ng mga hayop? Eto pa, ang mga ibon sa impapawid at kanilang sasabihin sa iyo, anong gustong sabihin sa akin ng ibon? Ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Anong gusto nilang ituro? Anong gusto nilang ipahayag? Nakalagay po sa baba. Basahin natin. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? May tanong, di ba? Sinong hindi nakakaalam na yung mga bagay na yan na nakikita natin, halaman, hayop, ay mga nilalang ng Diyos? Sinong hindi nakakaalam? Sabihin natin, alam naman namin. Oo, alam natin. Pero napag-isipan ba natin? Napatunayan ba natin na talagang yung mga hayop at yung mga halaman at yung mga isda ay nilikha talaga ng Diyos? Kailangan nating tanungin yung sarili natin, anong gustong ituro ng Diyos sa akin dito? Anong gustong ipakita ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng mga nilalang na ito? Example sa mga hayop, yung mountain goats at ilang uri ng usa. Sa Job 39 verse 1, sabi diyan, alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing sa kabundukan? Ang pagsilang ng mga usa ay iyubang na pagmasdan. Meron diyang kambing sa kabundukan at mga usa. Sabi diyan, nakita mo na ba, napagmasdan mo na ba yung panganganak ng usa at saka ng kambing? Yung mga kambing sa kabundukan at saka yung ilang uri ng usa, lalo na doon sa mga bansa na malamig, yung nag-i-snow, nag-i-yelo, binigyan sila ng Diyos ng kakayahan na kontrolin po yung panganganak. Kaya kapag yung panganganak nila matataon po na taglamig, ibig sabihin, kaunti yung supply ng pagkain, delikado yun. Pag nanganak yung nanay, patay si nanay, patay din si baby kasi kaunti yung supply ng pagkain. Kaya pwede nilang i-delay yung panganganak. Sa tao, pwede ba yun? Di ba po, pagkakabuanan na, talagang manganganak at manganganak. No? Sino pong buntis dito ngayon? Ano ba? O kunyari, kabuanan mo na, di ba? Tapos natanggal sa trabaho yung asawa mo, hindi ka po pwedeng makisuyo dun sa baby. Di ba? O sabihin mo dun, be, huwag ka muna lalabas ngayon. Na-lay off si daddy mo. Next month na lang, next month. Pwede ba yun? Hindi. Lalabas at lalabas yan sa ayaw at sa gusto mo. Pero dito sa mga hayop, nagbigay yung Diyos ng kakayahan. Kasi nga, dito natin makikita yung karunungan, makikita din natin yung pag-ibig, makikita din natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya binigyan ng Diyos ng ganong kakayahan yung mga hayop na ito. Pero sa atin, hindi. Meron naman tayo pwedeng lapitan, di ba? Kamag-anak, kapitbahay, politiko, yung mga hayop, saan sila lalapit? Wala, di ba? So binigyan na lang sila ng Diyos ng kakayahan. Yan, patunay na may Diyos. Isa pa, Levitico 11 verse 6. At ang liebre, yung kuneho po, bagaman ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. Yung kuneho po, pag binigyan mo ng pagkain, kakainin niya. Pag nilagyan mo ng gulay, makikita mo yan, kinakain niya yung gulay. Pero magtataka kayo, wala na yung gulay, pero tuloy-tuloy lang yung pagmuya niya. Ano kaya ang inunguya niya? Chiclet, bubble gum. Hindi po, pag umuya ng bubble gum, yung patay yan. Ang nangyayari ganito. Pagka binigyan mo sila ng pagkain, kakainin nila yung gulay, di ba? Yung pinakain mo. Pagkatapos silang maubos yung pagkain na yon, ang gagawin nila ay oo. Ay, oo nga. Ano bang in-expect niyong kasunod? Natural, dudumi yun, di ba? Pag dumumi na siya, alam niyo anong gagawin niya kasunod? Yun yung kakainin niya. Sa kuneho yun. Sa inyo,
Wag na wag talaga utang na loob. Kahit anong hirap ng buhay natin. Ha? May paraan. Okay po, may paraan. Bukod diyan, may iba pang paraan. Okay? Sa mga kuneho, wala na kasing ibang paraan. Kung ano lang yung ibigay sa kanila, yun na yun. Tama? Kaya binigyan sila ng Diyos ng kakayahan na talagang i-digest, sagarin pag-digest, lahat ng sustansyang pwedeng makuha doon sa pagkain binigay sa kanila. Kaya 2 beses pwede nilang kainin yung pagkain nila. Sa kanila po, yun ibig sabihin hindi sila nalalason doon sa unang dumi. Tayo po, pag kinain natin yung unang dumi, tagilid tayo dyan. Delikado. So, pag dumumi, i-flush po ninyo. Okay? Hindi po laman tiyan yun. May paraan yung Diyos para sa atin. Pero sa mga hayop, yun lang yung paraan doon sa kuneho. So, may Diyos, tama? Paano kung walang Diyos? Tapos yung mga kuneho, kusa na lang silang nabuo. Nag-evolve na lang sila at naging kuneho. Hindi sana wala silang ganong klase ng mga kakayahan para makasurvive. Tama? Ito yung mga kakaibang kakayahan nila para makasurvive dun sa mga special na kondisyon. Tayong mga tao, wala tayo ng mga katangian ng mga hayop. Kasi yung mga hayop na yun, meron silang mga special na sitwasyon, na kondisyon, para sila mabuhay, binigyan sila ng ganong katangian ng Diyos. Kaya kung pagmamasdan lang talaga natin, susuriin nating mabuti yung mga hayop na nilalang ng Diyos at talagang hindi talaga natin mai-deny na may Diyos. Sa mga isda, tinampunin niyo sa isda, yung pating, nakakatakot yung pating, di ba? Pero yung mga scientists, nung pinag-aralan nila yung mga pating, meron sila nakitang yung kamanghamanghang katangian nila, yung balat. Yung balat ng pating ay hindi resulta ng ebolusyon. Talagang may gumawa, may nagdisenyo ng balat ng pating at pinag-aaralan ng mga scientists yan para kopyahin. Kakaiba ang proteksyong na ibibigay sa pating ng balat nito. Kung hindi ganito ang disenyo ng balat nito, pamamahayan nito ng napakaraming maliliit na organismo. Napupuntahan naman ng mas malalaking parasite at kakapit na rin sa balat ng pating. Kapag nangyari yan, hihina ang pating at mahihirapan siyang lumangoy. Pero ang totoo, halos walang tumatagal na parasite sa balat ng pating. Paano nangyari yun? Di ba tayo pwedeng maligo pag nadumihan yung balat? Tama? Kaya pag may dumi sa balat natin, hindi tayo magkakasakit kasi pwede natin hugasan, pwede natin punasan. Yung pating, hindi naman nila magagawa yun. So binigyan sila ng Diyos ng espesyal na klase ng balat. Ito po yung balat. Ang balat ng pating ay may mga kaliskis na tinatawag na dermal denticles. Mukha silang maliliit na kaliskis ng isda, pero ang totoo, para silang mga ngipin ng mamal na nababalutan ng enamel. Dahil napakakinis nito, at may maliliit din itong uka, hindi makakakapit ang maliliit na organismo sa balat ng pating. Kung may makakapit man, nakakatulong ang mga uka sa kaliskis para mas mabilis na umagos ang tubig at matangay ang nakakapit na organismo. Kaya sa disenyong ito, napoprotektahan sa dalawang paraan ang pating mula sa mga parasite. Pero hindi lang yan. Dahil sa kakaibang hugis ng mga denticle, nagkakaroon ng suction sa buong katawan ng pating. Kaya nagagawa niyang mas mabilis na makalangoy. Dahil dito, ang mga pating gaya ng short fin mako ay nakakalangoy sa bilis na 74 na kilometro kada oras. Ginagaya ng mga siyentipiko ang disenyo ng balat ng pating para makagawa ng mga barko at eroplano na mas matipid sa gasolina. Magagamit din ang teknolohiyang ito sa mga ospital para maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo nang hindi gumagamit ng nakakalasong mga disinfectant. Ano sa palagay mo? Ang balat ba ng pating ay resulta ng ebolusyon? O may nagdisenyo nito? So may tanong, di ba? Dito sa nakita ninyo, sa palagay ninyo ngayon, yung balat ng pating, resulta ng evolusyon o may nagdisenyo nito? May nagdisenyo o wala? Meron. Sino? Siyempre alam natin yung Diyos. Isa pang ebidensya. Sa mga ibon, yung kwago. Pag yung mga ibon papalapit sa iyo, alam mo naririnig mo yung pagaspas ng pakpak nila, di ba? Pero yung kwago, hindi mo maririnig yung pagaspas ng pakpak niya. Magugulat ka na lang, nasa likod mo na yung kwago. Paano nangyari yun? Anong klaseng balahibo yung meron doon sa pakpak nila? Yung pinag-aralan nito ng mga scientists, ito yung natuklasan po nila. Dahil sa mga pakpak ng kwago, nagagawa nitong lumipad ng walang ingay. Paano? Ang mga balahibo sa unahang bahagi ng pakpak ay patulis na gaya ng suklay. Ayon sa isang tsorya, nababasag nito ang daloy ng hangin kaya nababawasan ang ingay. Ang dulong bahagi ng pakpak ay may pinong balahibo kaya mas naikakalat pa nito ang hangin.
Ang natitirang ingay ay inaabsorb ng malalambot na balahibo sa ilalim na bahagi ng pakpak nito. Ginaya ng mga siyentipiko sa Cambridge University ang kayarian ng balahibong ito sa pagbuo ng mga coating para sa mga wind turbine. Ipinapakita ng mga unang pagsusuri na mas bumili sa mga blade pero di hamak na mas tahimik ito. Sa hinaharap, umaasa ang mga siyentipiko na ang mga katulad na coating ay magagamit nila sa ibang bagay. Ano sa palagay mo? Ang pakpak ba ng kwago ay resulta ng ebolusyon o may nagdisenyo nito? So yung pakpak ng kwago, yun ba ay resulta ng ebolusyon o may nagdisenyo nito? Sino? Yun yung tanong dyan sa kulay pula. Okay, doon sa mga kulay pula ng mga words, basahin natin uli. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Sinong hindi nakakaalam? Tayo. Kasi hindi na po natin napag-iisipan. Masyado na tayong mababaw mag-isip dahil ang nasa isip na lang natin, pagkain, pera. Di ba? Kaya yung Diyos, hindi na natin nakikita yung Diyos doon sa mga nilalang ng Diyos eh. Ang nakikita na lang natin, pagkain. Example, anong masarap sa baka? Bulalo, ano pa? Kaldereta. Papaitan. Kita nyo, puro pagkain yung naisip nyo. Hindi nyo malang naisip na alagaan, padamihin, di ba? Pag-aralan, kakainin nyo kaagad eh. So mga isda, anong masarap sa bangus? O kita nyo, kahit alam nyo na yun, dapat yung isagot eh. Dapat hanapin yung Diyos dun sa bangus. Kakainin nyo pa rin talaga kaagad eh. Sa ibon, anong masarap doon sa manok? Yung native. O kita nyo, talagang hindi nyo mapigilan, di ba? Kahit alam nyo na yung tamang sagot, talagang tinola, inihaw, yun pa rin talaga yung pumapasok sa isip natin. Ganyan tayo kababaw mag-isip ngayon. Kaya ang hirap pong makita yung Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming patunay na may Diyos. Maraming ebidensya na may Diyos talaga. Sobrang babaw lang talaga natin mag-isip ngayon dahil sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. So may payo po sa inyo, okay? Ngayong isang linggo na ito, naniniwala po kami at ipinagpipray naman namin yan. God will provide. Kung ano yung kailangan ninyo, ipoprovide ng Diyos sa inyo yan. Okay? Pero sa gabi, saan po dapat kayo? O dapat nandito kayo, di ba? Dapat sa Bible seminar tayo. And then yung Diyos pong bahalang tumulong sa inyo. May Diyos talaga. Sa pamamagitan ng mga nilalang ng Diyos, yung hayop, halaman, ibon, sa pamamagitan ng mga isda, patunay yan na may Diyos. At pinakamalaking ebidensya sa mga nilalang po ng Diyos, pinakamalaking ebidensyang may Diyos ay tayo po, tayo mga tao. Dahil sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo po yung pinakamahalaga, tayo po yung pinaka-espesyal. Hindi gaya sa mga hayop. Yung mga hayop po, pati mga halaman, nilikha sila ng Diyos galing sa lupa. Kaya katawang lupa meron sila. Pero pagdating sa ating mga tao, hindi lang katawang lupa yung meron po tayo. Genesis chapter 2 verse 7, basahin natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So tayo, may katawang lupa. Yan po yun, yung alabok ng lupa. Pero hindi lang tayo katawang lupa. Meron tayong hininga ng buhay na nanggaling sa Diyos. Yung hininga ng buhay na yan, nakalagay sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Ang Diyos po, gaya ng nakita natin kanina sa Juan chapter 4, ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung larawan po ng Diyos na ito, hindi physical na larawan. Ang larawan po na ito ay yung Espiritu. Kaya tayo may katawan, meron din po tayong Espiritu na galing sa Diyos. Hindi lang po tayo puro katawan. Kaya ibig sabihin, para sa katawan, isipin po ninyo ha, para sa katawan, handa tayong gawin lahat. Di ba? Handa tayong mapagod, handa tayong magpuyat, handa tayong magkasakit. Kaya yung iba, subsub sa trabaho eh. Kaya pagdating ng 60, ayos, ang dami ng ipon, pambiling gamot. Di ba? So parang nag-ipon na lang pambili ng gamot. Bakit? Puro katawan yung inuna, puro pangangailangan ng katawan yung inuna. O adi yan, may sakit na yung katawan, gamot na yung bibilihin. Sa mga kababaihan, pinagaganda yung katawan. Yung mga kababaihan po dito, napakagaganda po ninyo. Yung mga kalalakihan dito, napakagagwapo po ninyo. Pero kumusta naman yung kaluluwa nyo? Yun nga hindi natin malaman eh. At yun yung dapat nating alamin eh. Di ba? Kasi may kaluluwa tayo. Meron tayong espiritu. Yun yung tayo.
Tayo mismo, yung espiritu, yung katawan, hindi po tayo ito. Okay? Ito katawan natin. Okay, example dito, braso ko, ulo ko, di ba? Katawan ko. Sino ako? Naisip nila, ano ka uli pangalan niya? Hindi mahalaga yung pangalan ko. Pangalan ko lang yun. Hindi ako yun. Pangalan ko lang yun. Okay? Ito, katawan ko lang yun. Katawan ko lang ito. Sino po ako? Ako yung espiritu na galing sa Diyos. Nilagay ng Diyos sa loob ng katawan na ito. Okay? Ganon din po kayo. Kaya yung katawan po ninyo, parang damit yan. Parang bahay yan. Bahay ninyo, damit ninyo. Ikaw mismo, hindi yung katawan na yan. Ikaw yung nasa loob niyan. Yun po yung espiritu. Kaya tayo mga tao, may espiritu tayo. May mga tao na hindi naniniwala sa espiritu, pero totoo po yung espiritu at tayo yung espiritu na nasa loob ng ating katawan. Ang patunay, meron tayong mga katangian na wala sa mga hayop. Una, meron tayong konsensya, meron tayong budhi. Yung budhi, yan po yung isa sa function ng espiritu natin. Yung mga hayop, wala silang budhi. Kaya kung pag may alaga kang aso, tapos ginatnat yung tsinelas mo, parang wala lang sa kanila, di ba? Pagkatapos kang perwisyoin, yung alaga mong pusa, pagkatapos balikwain yung ulam mo, di ba? Tapos kinain. Parang wala lang sa kanila. High blood ka na, yung pusa mo, pangiyaw-ngiyaw pa. Ikikis-kis pa yung ulo niyang ganun sa paa mo. Di ba? Masarap sipain, kaya lang maisip mo din, hindi naman niya alam yun eh. Pero hindi sila nakokonsensya. Sabi nung, wala kang konsensya. Ay, tama. Wala talagang konsensya. Hayop yan eh. Pero tayo mga tao, pag may nagawa tayong mali, nalalaman, di ba? Kaya yung mga investigador, ginagamit po nila yan eh. Inaral nila yung psychology ng tao. Iba behavior ng tao pag may ginawang mali. Di ba? Bakit nag-iiba yung behavior? May konsensya tayo. Tama po? Kaya kahit na walang ibang tao sa paligid, pag alam mong mali yung gagawin mo, kinakabahan ka, di ba? Kahit walang ibang tao sa paligid. Yan. Meron tayong konsensya. Okay, pangalawang katangian po natin, hinahanap natin yung Diyos. Relihiyoso po tayo. Mga hayop, wala silang relihiyon. Tayo mga tao, meron tayong relihiyon. Kung saan natin hinahanap yung Diyos, lalo na sa panahon ng panganib, panahon ng kagipitan, panahon ng pangangailangan, kung saan natin hinahanap yung Diyos. Totoo yung kasabihan eh, huwag mong hanapin yung wala. Ba't hinahanap natin yung Diyos? Dahil may Diyos. Sabi nung iba, walang Diyos. Yung mga tao na nagsasabing walang Diyos, nung nalagay sila sa panganib, anong sabi nila? Diyos ko po. Diyos ko po. Tumawag din sila sa Diyos eh. Hindi pa kasi nalalagay sa panganib, kaya matatapang pa eh. No. Pero pag nalagay sa panganib, alam niyo po, walang nanganib na hindi tumawag sa Diyos. Tatawag at tatawag talaga yan sa Diyos. Isa pang katangian po natin mga tao na wala sa mga hayop ay ito. Ecclesiastes 3 verse 11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Tayo mga tao, nag-iisip tayo ng walang hanggan. Yung mga hayop, hindi. Wala silang konsepto ng walang hanggan. Yung mga hayop, ang konsepto nila, yung bukas, next week, next month, ganun lang. Pero sa atin, meron tayong konsepto ng walang hanggan. Di nyo napansin, tayong mga tao, kusa tayong naaakit dun sa mga salita na konektado sa walang hanggan. Unli, bottomless, di ba? Sa mang-inasal, sa palagay ninyo, anong meron sa mang-inasal? Bakit ganun na lang kasikat? Only rice? Sa bahay yun, only rice, walang ulam. Sa mang-inasal, only rice. Pero unlimited ba yung rice nila? Sa palagay nyo, unlimited yung rice nila? Hindi. Pero bakit nila sinasabing only rice? Alam kasi nila, yung marketing team nila, inaral nila psychology ng tao. Naaakit tayo sa unlimited. Naaakit tayo sa unli text, unli call. Isipin mo, unli text, ano yun? Wala ka nang ginawa kundi mag-text. Unli call? Ano yun? Wala. Buong nagmulat ka, hanggang sa pagtulog mo uli kinagabihan, may kausap pa sa telepono. Kung tutuusin yung unlimited call, hindi naman natin nagagamit yun. Pero bakit yun yung nire-register natin? Hindi rin natin alam. Hindi rin natin mawari, di ba? Pero ang totoo, kusa tayong naaakit sa walang hanggan. Dahil meron tayong espiritu, naghahanap tayo ng walang hanggan. Sabi dito, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Tapos kahit meron tayo ng lahat ng bagay, kompleto tayo ng maraming bagay,
Hindi rin talaga tayo tunay na magiging masaya hanggat hindi natin nakukuha yung tunay na walang hanggan. Yun po yung buhay na walang hanggan. Hindi ho tayo magiging masaya hanggat wala tayong buhay na walang hanggan. Kaluluwa natin, naghahanap po yan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, patunay na meron tayong espiritu. Yan na nga po yun. Okay? Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, meron din tayong katawan. Sa araw ng kamatayan, maghihiwalay po yan. Yun yung ibig sabihin ng kamatayan natin. Sa mga hayop, ang kamatayan nila, matapos yung muling hininga. Pero sa mga tao, ang kamatayan natin, yung paghihiwalay ng katawan at yung kaluluwa, yung espiritu. Hanggat magkasama yan, buhay tayo. Hihinga yung katawan natin. Pero once maghiwalay yan, hihinto yung paghinga ng katawan at magsisimula na yan mabulok. Tapos yung kaluluwa, tayo mismo, babalik na tayo sa Diyos. Maglalakbay na, pabalik sa Diyos, papunta sa kabilang buhay. Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Yung katawan natin, galing sa lupa, natural, babalik kung saan ang galing? Sa lupa. Pero yung kaluluwa, yung espiritu, tayo mismo, galing tayo sa Diyos. Kaya natural, babalik tayo sa Diyos. Ano na po yung paghahanda na ginawa ninyo? Alam niyo po, baka hindi niyo po na pag-iisipan, araw-araw, naglalakbay tayo pabalik sa Diyos. Di ba? Kasi yung kamatayan po natin, yun yung araw ng pagbalik natin sa Diyos. Hindi po tayo nabubuhay sa totoo lang. Namamatay po tayo. Di ba? Araw-araw na lumilipas, palapit tayo ng palapit sa kamatayan. Ibig sabihin, palapit tayo ng palapit sa pagharap sa Diyos. Pabalik tayo sa Diyos, sa ayaw natin sa gusto. O liba na lang, baka meron po ditong hindi mamamatay. Taas yung kamay? Huwag ka nang bumalik bukas. Hindi ka naman pala mamamatay. Pero kung mamamatay ka, ito ngayon yung tanong, napaghandaan mo na ba yung pagharap sa Diyos? Kunyari, pinatawag kayo ni Kapitan. Pupunta ka ba doon kay Kapitan nang hindi naghanda? Mag-aayos ka, di ba? Ayusin mo yung sarili mo. Maliligo ka, magbibihis ka ng maayos, di ba? Yung mga lalaki, mag-aahit, yung mga babae, mag-aayos ng buhok. Tama? Si Kapitan yun. Paano kung si Mayor? Oh, syempre, parlor yan. Di ba? Talagang mas grandiosong paghahanda. Paano kung si Pangulo? Paano kung presidente ng Pilipinas yung nagpatawag sa iyo? Haharap ka sa presidente ng Pilipinas. Maghahanda ka, hindi? Ngayon, haharap tayo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na may hawak ng huling hininga mo. Ano ng paghahanda ginawa mo? Matahimik po. Ito po yung Bible seminar na to. Ito yung paraan para maihanda po tayo sa pagharap sa Diyos. Totoo po, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. Ngayon, marami mga tao, dinay-deny po nila yung katotohanan ng Biblia. Kaya sa panahon natin, inalaw po ng Diyos yung mga tinatawag na NDE, Near-Death Experience. Ito yung mga taong namatay, pero hindi na tuluyan. Hindi sila tuluyang nakatawid sa kabilang buhay. Ipinaranas lang sa kanila ng Diyos na may kabilang buhay pagkatapos ng huling hininga. Tapos, nung naranasan na nila yon, pinabalik sila ng Diyos sa katawan nila. Yung espiritu bumalik sa katawan, nabuhay uli yung katawan nila. At kinukwento nila sa atin na totoo yung kabilang buhay, meron talagang espiritu. Panoorin natin itong isang example. In 1994, I was at a family gathering. Unfortunately, it was during a storm that I was not aware of. I had the phone right about here when the phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone, and it hit me in the face. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I turned to see where she was going. And when I looked back, I saw my body was on the ground. Oh, shit, I'm dead. Ano nangyari sa kanya? Tinamaan ng kidlat sa mukha. Pag tinamaan ka ng kidlat sa mukha, ano mangyayari sa'yo? Alam niyo yung kasabihan na lintik lang ang walang ganti? Yung lintik po, hindi po mura yon. Yung lintik ay kidlat. Yung lintik ay walang ganti. Ibig sabihin, pag tinamaan ka ng kidlat, wala kang ganti. Patay ka doon, 100%. So, namatay siya. Ba't nandyan siya? Ba't nandyan siya? Nakita niya yung katawan niya, di ba? Sabi niya, patay na ako.
Pero ipina-experience lang sa kanya ng Diyos yun. Tapos pinabalik siya uli doon sa katawan niya. At ito yan, kinukwento niya ngayon sa atin. Maraming ganyang experience yung nangyayari po ngayon. Inaalaw ng Diyos. Kasi dumadami po yung hindi naniniwala sa kabilang buhay. Dumadami yung hindi naniniwala sa Espiritu. Kaya ipinahintulot po ng Diyos na mangyari yung ganito. Ibig sabihin, sa kamatayan ng katawan, yung totoong tayo, yung Espiritu, yung kaluluwa, hihiwalay sa katawan at babalik sa Diyos. Okay, sila, hindi natuluyan. Pero tayo, kaya pagka may kidlat po, ingat po kayo ha. Baka kayo naman yung tamaan. Bukas po, huwag kayo masyadong maglalabas kapag maulan. Baka may kidlat. Okay. Dito, eto na nga. So, nilikha ng Diyos yung langit at yung lupa. Tapos, nilikha ng Diyos yung mga halaman, yung mga hayop. At sa uli, nilikha ng Diyos yung tao. Sabi dito sa Roma chapter 1 verse 20, mula pa nang likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dadahilan. Kaya pinag-aralan po natin ngayon yung mga nilalang ng Diyos. Ang purpose, hindi madagdagan yung nalalaman natin, kundi makita natin, mapatunayan natin na may Diyos talaga. Talagang may Diyos. At yung Diyos nag-aabang sa atin sa kabilang buhay. Okay? Okay, balikan na natin dito. Pagkatapos na langin, yung unang tao, si Adan at si Eva, saan po sila pinatira? Anong subdivision kaya yun? Genesis chapter 2 verse 8, basahin natin. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sisimulan po natin ngayon pag-aralan yung kasaysayan ng tao. At bakit may kwento ng kasaysayan ng tao sa Biblia? Bakit hindi lang tungkol sa creation? Bakit may human history sa Biblia? Okay. Ngayon, ang gagawin natin, 3 step po yung gagawin natin. Step 1, pag-aaralan natin ano yung kwento sa Bible. Step 2, totoo ba? May evidence ba? And step 3, kung totoo yun, bakit nakalagay yung kwento na yun sa Biblia? Ano yung gustong sabihin ng Diyos? Ano yung gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga kwento na yan? Sabi diyan, si Adan at si Eva, inilagay ng Diyos sa isang halamanan sa silangan ng Eden. Ito yung halamanan ng Eden. Pag-aaralan natin yung kwento niya. Narinig niyo na po yan? Parang ayaw niyo nang sumagot ah. Narinig niyo po? Narinig niyo na, di ba? Naniniwala po kayo dyan. Totoo yan, hindi? Totoo. Nakita niyo ba? O, kailangan natin ng ebidensya ngayon, okay? So pag-aaralan muna natin ano yung nakalagay na kwento sa Biblia. Alam naman natin yung kwento niyan, di ba? Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilagay doon sa halamanan ng Eden. At dahil mahal sila ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanila lahat ng kailangan nila para mabuhay. Di nila kailangan magtrabaho. Pag nagutom sila, pipitas lang sila ng prutas, kakain sila, tapos mabubusog sila, magpapasalamat sa Diyos. Napakasimple, di ba? Sana kung ganun lang yung buhay, no? Ang saya siguro. Pero, merong ipinagbawal yung Diyos na bunga. Okay? So, yung mag-asawa, nung nagutom sila, naganap sila ng prutas, nakakita sila ng papaya, pwedeng kainin o hindi? Pwede. Mangga. Hilaw. Maasim lang yun, pero pwede. Okay? Bayabas. Ubas. Yung mansanas. Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17. Basahin natin. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng mansa. Hindi. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na. So yung mansanas, pwedeng kainin o bawal kainin? Pwede pala. Di naman pala. Ito yung bawal, oh. Bawal kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bawal yun kainin. Yung mansanas, hindi po pinagbawal ng Diyos yun. Ibig sabihin, pwedeng kainin yun. Sino bang nagsabing bawal kainin yun? Kung sino man yun, hindi nagbasa ng Biblia yun. Tama? Kasi kung binasa niya yung Biblia, sana nakita nila na hindi naman ipinagbawal yung mansanas. Tayo naman nagpaniwala. Hindi rin naman tayo nagbasa ng Biblia. Basta na lang tayo nagpaniwala. Kung yun ang tinuro sa atin. Okay. Pwedeng kainin yung mansanas.
Okay? Anong pinagbawal? Yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anong sabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin. Pero gaya nung alam natin sa kwento, sa halaman na ng Eden, nandun din si Satan. Kumilo siya sa pamamagitan ng ahas, dinaya niya ngayon si Eva. Sabi ng ahas, kainin mo, hindi ka mamamatay. Kaya si Eva, pinaniwalaan naman ni Eva yung ahas sa halip na yung Diyos. Okay? Kaya si Eva, kinain niya yung mansanas o hindi? Yung? Akala ko yung mansanas. Mukha lang mansanas kasi. Pero hindi po yung mansanas ha. Yung kinain ni Eva ay yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang haba ng pangalan. Basta bawal yun. Kinain niya. Okay? Pagkatapos, binigyan din niya si Adan, kinain din ni Adan yung ipinagbabawal na bunga. So yan po yung nakalagay sa Bible na kwento ng halaman na ng Eden. Ang tanong, totoo ba yan o hindi? Nakita ba natin? Aba, dapat may makakita. Di ba? So kaya dapat may maghanap. Saan ba matatagpuan itong halaman na ng Eden? Yung landmark, yung palatandaan, makikita po natin sa Bible. Bago natin pag-aralan, may tanong po ako. Yung halaman na ng Eden, saan ba yan makikita? Multiple choice muna tayo. Sa paraiso? Sa langit? Sa ibang planeta? O sa ibang dimension? Okay, sa paraiso. Okay, follow-up question. Saan matatagpuan yung paraiso? Sa langit? Sa lupa? Sa ibang planeta? O sa ibang dimensyon? Saang parte ng lupa? Dun. Saan yun? Okay, nakalagay po dyan. Inan nyo po dyan. Genesis chapter 2, sabi dyan, verse 10 hanggang 14, may isang ilog na lumabas mula sa Eden. Yun. Galing sa Eden, meron daw isang ilog na lumabas. Tapos ano nangyari? Upang diligin ang halamanan at mula ro'y nahati at naging 4 na ilog. So para mahanap natin yung Eden, kailangan nating hanapin yung isang ilog na hati at naging 4. At yung pangalan ng 4 dapat sakto sa Bible. Nakalagay dyan yung pangalan. Ano yung una? Pishon. Pangalawa, Gihon. Pangatlo, Tigris. At pang-4, Euphrates. Kailangan mahanap natin yung 4 na ilog na yan. Kaya maraming mga tao naniniwala sila sa Biblia, hinanap po nila yan. Nasaan matatagpuan yung halaman na ng Eden? Dito po sila napadpad. Sa Middle East, sa may bandang Iraq. Hanggang ngayon, dumadaloy po yung Tigris at saka yung Euphrates. Ibig sabihin, yung halaman na ng Eden, totoo talaga. Kasi nandiyan pa yung Tigris at saka yung Euphrates. Kaya kung tama yung Biblia, naririto po yung halaman na ng Eden. Nandiyan kasi yung ilog na nahati at naging... Ilan po yung ilog? Ilan yan? Naku, may problema tayo. Kulang ang 2. Kaya hinanap po nila yung 2 ilog. Kung totoo yung Biblia, dapat mahanap natin yung 2 ilog. Yung Pishon at yung Gihon. Hinanap nila at natagpuan na po yung 2 nawawalang ilog. Hindi sila nawawala. Natagpuan na po sila ngayon. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2 to 3, the famous story, has some verses in verses 10 to 14 where a river is said to come out of the Garden of Eden and it becomes 4 headwaters. And the rivers in question are Tigris and Euphrates. We all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia and the modern Iraq. The other 2 rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other 2 rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these 2 rivers and where they joined with the Tigris and Euphrates to form the famous 4 headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarans would find Eden. About the time that Zarans was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river.
or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a third river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Warima. And it has many multiple branches, and it comes down, comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Button, Belly Button River. And it comes around and it makes a huge delta by Kuwait. Then they said, oh, the Gihon, it comes out of the line of Kush. They go, well, no. He was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called four headwaters that flowed southward to form one great river. Sarans believed this was the location of the Garden of Eden. Kaya, natagpuan na po talaga yung lokasyon ng Garden of Eden, ng halamanan ng Eden. Dito pala talaga. So, mayroong ebidensya. Tama? Anong ebidensya? Yung Tigris at saka yung Euphrates. Yung Pishon at saka yung Gihon, natagpuan na rin po. So, nasaan po matatagpuan yung halamanan ng Eden? Sa may bandang Iraq. Pero may problema tayo dito. Baka bukas wala kayo dito. Tapos malaman-laman namin, pauwi pa lang. Nagpunta pa ng Iraq. Tapos, gusto talaga, hindi, to see is to believe po ako eh. Sabi mo naman gano'n. Talaga gusto ko makita yung paraiso. Napunta pa naman ng Iraq. Eh talagang gagabihin kayo. Baka madaling araw na kayo makabalik bukas. Tapos anong gagawin nyo doon? Pagpunta nyo ng Iraq, hahanapin na nyo yung paraiso. Hindi mo na dyan makikita yung paraiso doon. Kasi, sabi mo dito sa Ezekiel chapter 31 verse 18, basahin natin. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kalwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka, nakasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. So saan napunta? Yung paraiso ng Eden, saan po napunta? Sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya utang na loob. Bukas po, huwag kayong pupunta ng Iraq. Bumalik na lang po kayo dito sa gabi. Okay po? Kasi hindi nyo makikita doon sa Iraq mismo yung halamanan ng Eden at ito yung ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ngayon, anong ebidensya na totoo talagang ibinaon ng Diyos yung halamanan ng Eden? Sabi dito, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kalwalhatian at kadakilaan? Ibig sabihin yung mga puno doon sa Eden, napakalalaki. Mga higante yung mga puno doon. Napakarami, napakalalaki. Alam niyo ba kung ano mangyayari? Kung yung napakarami at napakalalaki mga puno, isama pa natin doon yung mga hayop. Okay, yung buong kasaganaan ng Eden, sabi sa Bible, di ba, ibinaon sa ilalim ng lupa. Alam niyo ba kung ano mangyayari kapag ganun yung ginawa? Hindi mabubulok yan. Yung mga halaman at yung mga hayop, hindi sila mabubulok. Sa halip na mabulok, sila po'y magiging fossil fuel. Alam naman natin, sa ilalim ng lupa, may apoy. Tapos sa ibabaw ng lupa, meron niyang pressure kasi nga ibinaon yan sa ilalim eh. Hindi po yan nabubulok, sa halip ay nagiging langis o yung fossil fuel. Kaya, dito po sa lugar na yan, may tawag po dyan ngayon, Persian Gulf. Dyan sa lugar na yan, mahigit 70% ng lahat ng produktong petrolyo sa buong mundo, dyan po kinukuha. Yung langis, yung krudo na ginagamit po natin ngayon, ay nanggaling po dito sa kasaganaan ng halamanan ng Eden na ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. So, yung halamanan ng Eden, totoo o hindi? Totoo. May ebidensya, tama? Ito yung ebidensya. May Tigris, may Euphrates, yung Pishon at yung Gihon. At yung mina ng langis dyan sa Middle East ay patunay na yung halamanan ng Eden ay totoo. Ngayon, bakit nakalagay sa Bible yung kwento na yan? Ano yung gustong ituro ng Diyos sa atin? Kasi kung wala nga namang lesson sa atin, ba't pa natin pag-aaksayahan ng oras yan? Hindi ba? So ano yung lesson nung halamanan ng Eden? Ito po, gustong ituro ng Diyos sa atin na kapag may kasalanan,
may kabayaran ng kasalanan. Ang isip kasi natin yung Diyos, parang lolo't lola. Alam niyo yung lolo't lola? Grabe pag-ibig ng lolo't lola, wala namang katwiran. Kaya kahit yung mga apo ay matitigas yung ulo, makukulit, talagang i-spoil nila. Kinukonsente sa madaling sabi. Pero yung Diyos po ay hindi kagaya ng lolo't lola. Yung Diyos, kapag may kasalanan, may kabayaran ng kasalanan. Kaya doon sa halamanan ng Eden, ito yung kasalanan nila. Sabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, pag kinain nila yung bawal na bunga, may kasalanan. Tapos may kabayaran. Tiyak na, mamamatay ka. Kaya doon sa halamanan ng Eden, sa palagay nyo, pinagbayaran ni Adan at Eva yung kasalanan nila o hindi? Namatay sila o hindi? Na hindi? Ano ba? Namatay o hindi? Medyo namatay, tapos medyo ano po ba? Nakakalito, di ba? Nakakalito eh. Kasi, sabi sa Bible, mamamatay. O talaga dapat mamatay sila. Pero kung namatay si Adan at si Eva, saan tayo nanggaling? Sa unggoy na uli. Lalo naman tayong hindi papayag nun, di ba? So, nakakalito. Pero, yung Diyos hindi pwede magsinungaling. Pag sinabi niya, mangyayari. Kaya pag sinabi niya mamamatay, mamamatay. Kaya lang yung kamatayan, dapat dinawin natin. Yung kamatayan, yung alam natin na kamatayan, physical na kamatayan. Yung kamatayan ng katawan. Yun kasi nakikita natin. Sa halamanan ng Eden, hindi ho physical na kamatayan yung nangyari doon. Sa halamanan ng Eden, yung Diyos na Espiritu, ito yung Diyos, Espiritu, kausap niya si Adan. Si Adan, hindi yung katawan ni Adan. Yung Espiritu mismo si Adan. Ano sabi ng Diyos? Mamamatay ka. So, sino mamamatay? Yung katawan o yung Espiritu? Yung Espiritu po yung tinutukoy ng Diyos doon. Yung kaluluwa. Ezekiel 18 verse 4, basahin natin. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Yan yung nangyari doon sa Garden of Eden. So, yung katawan nila ay buhay, pero yung kaluluwa, sila mismo patay sa harapan ng Diyos. Posible po ba yun? Patay yung kaluluwa, pero buhay yung katawan? Oo, hanggat magkasama yan. Okay, hanggat magkasama yan. Once maghiwalay yan, mamamatay na po yung katawan. Ibig sabihin ng kamatayan ng kaluluwa ay, ito yung pagkaputol ng relasyon sa Diyos. Naputol po yung kanilang relasyon sa Diyos. Yung Diyos po ay buhay. Anumang nahiwalay sa Diyos, wala pong buhay. Kaya sila po magmula noon, naging mga patay na kaluluwa sa harapan ng Diyos. Sila yon. Sila yon. Nung nagkasala, namatay yung kaluluwa. Pero tayo iba. Nung ipinanganak tayo sa mundo, mga patay na kaluluwa na po tayo nung dumating dito sa mundo. Yun yung reality po ng buhay natin. Buhay tayo sa katawan, sa pisikal, pero mga patay po tayo sa kaluluwa. Anong patunay? Sa halamanan ng Eden, ilang kasalanan yung nagawa nila? Kaya namatay yung kaluluwa. Tig-ilan? Tig-isa. Tayo ngayon, nakakailan na. Kaya tayo yung mga patay na kaluluwa. Kaya nga, para makapasok sa langit, hindi tayo po pwedeng humarap sa Diyos sa kasalukuyang kalagayan po natin. Kaya sabi ni Jesus, 1 chapter 3 verse 3, basahin natin. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ipanganak na muli, sa English, born again. Okay, lilinawin natin to ha. Yung born again, hindi yan yung alam natin born again ngayon. Ang alam natin born again ngayon, religion, di ba? Kaya doon sa biodata, sa resume, doon sa religion, sinusulat natin born again. Pero dito po, hindi po ito relihiyon. Hindi po ito sekta, denominasyon. Hindi. Dito po yung born again ay yung kapanganakan ng kaluluwa. Ito yung pangalawang birthday. Unang birthday, katawan. Pangalawang birthday, sa kaluluwa. Pag nagkaroon ka ng pangalawang birthday, buhay yung katawan mo, buhay na rin yung kaluluwa mo. So hanggat hindi ka nagkakaroon ng pangalawang birthday, ng pangalawang kapanganakan, bawal ka sa langit. Ibig sabihin, ikaw ay patay na kaluluwa pa rin sa harapan ng Diyos. So kailangan mabuhay yung iyong kaluluwa bago mamatay yung iyong katawan. Yan yung Bible seminar na ito. Yung pagkabuhay ng kaluluwa, yan po yung buhay na walang hanggan. Mamamatay yung katawan natin, pero yung kaluluwa, pag nabuhay na, hindi na yun mamamatay pa kahit kailan. Yun yung buhay na walang hanggan. So yung kaluluwa po natin, naghahanap yan ng buhay na walang hanggan. Yun yung dapat na magkaroon siya bago tayo maubusan ng oras, bago tayo humarap sa Diyos. Okay po? So kaya nakalagay yung kwento na yan sa Biblia, yung kwento ng halamanan ng Eden. Kasi gustong ituro ng Diyos sa atin, pag may kasalanan, may kabayaran ng kasalanan. At tayo, bilang mga patay na kaluluwa, kailangan tayo magkaroon ng kapanganakan sa ating espiritu para tayo makapasok sa langit. Okay?
Balikan natin yung kwento. Eto na nga. Dahil sa kanilang pagkakasala, pinalayas na rin sila ng Diyos mula sa halamanan ng Eden. Ang dahilan, kaya sila pinalayas, kasi ibabaon ng Diyos sa ilalim ng lupa yung Garden of Eden, di ba? So madadamay sila, kaya pinalabas muna sila, pinaalis sila. Sabi niya sa chapter 3, verse 23, kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupang pinagkunan sa kanya. At diyan nagsimula yung mahirap at miserableng buhay ng tao. Dahil sa kasalanan. Ito po yung buhay natin. Awit 90 verse 10. Basahin natin. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yung buhay po natin, tahimik o magulo? Ano po yung pinagkakaguluhan ng tao? Nagkakagulo tayo dahil sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tama? Nagkakagulo tayo sa pera, nagkakagulo tayo sa pagkain, nagkakagulo tayo pagdating sa mga bagay ng pampamilya. 3 P, di ba? Kaya yung iba ang sagot, 4 Ps. 3 P yung problema, solusyon, 4 na P. 4 Ps. Kakagulo, di ba? Kaya pagbigayan sa 4 Ps, magulo, di ba? Oh, diyan tayo magaling. Mga pangangailangan pisikal, handa tayo magkagulo. Balyahan kung balyahan, no? Walang mahina doon, Lahat malakas. Mga wrestler at boksingero, Para sa mga pangangailangan pisikal, handa tayo magkagulo. Pero ito po yung kailangan na ma-remind natin. Sabi dito, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ano ibig sabihin? Kahit makapagtipon tayo ng maraming mga material na bagay dito sa mundo, mamamatay tayo o hindi? Mamamatay. Kailan kayo mamamatay? Pwedeng mamaya. Pwedeng bukas. Tingnan niyo po ito. Naaalala niyo yan? Yung disgrasya na yan, nakakatakot talaga, nakakakilabot. Tapos nakakaawa yung bata. Di ba? Pero ito'y napakahalagang reminder sa atin na yung buhay natin maiksi. Dalawang klaseng tao po yung namatay dyan. Isang napakabata at isang adult na. Hindi siya adult na matandang-matanda na, nakaunti na lang yung natitirang mga araw. Hindi, nasa prime age pa siya. Napakaganda pa sana ng kinabukasan niya. Pero namatay po. Kayo, kumusta po kayo? Anong garantiya na pag uwi ninyo mamaya, darating kayo sa bahay ninyo na buhay? Di ba? Paano po kaya kung ganito? Ngayong gabi ka na kukunin ng Diyos. At bibigyan ka ng Diyos ng isang kahilingan. Ano yung hihilingin ninyo sa Kanya? Hingiin po ninyo yung kaligtasan. Okay po? Ang ipag-pray po ninyo ng Panginoon, protektahan mo ko. Hayaan mo muna akong maligtas. Patapusin mo muna tong Bible seminar namin. Ba't kayo natatawa? Ito po yung paraan para maligtas po tayo. Okay? O hilingin nyo, long life, humaba buhay mo, hindi ka naman naligtas. O di ganun din yun, mamamatay ka pa rin, di ba? O baka naman gusto ninyo na, teka lang Lord, kung wag mo muna ako kunin, kasi bukas may transaction pa ako. May pagkakakitaan pa ako bukas. O sige, sabihin natin bukas kumita ka. Tapos yung iba dito, ganito po yung balak. Pinagbigyan lang ninyo yung nag-invite sa inyo ngayon. Di ba? Tapos bukas tataguan nyo na. Kasi meron na kayong ibang kausap. Siguro kikita kayo ng malaki bukas. Sige, sabihin natin na kumita ka ng malaki bukas. Yung kikitain mo pag namatay ka, anong pakinabang mo dyan? Magandang ataul? Anong sabi ho dito? Ecclesiastes 5:15. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang mga kamay. Ano mang kitain ninyo bukas, kapalit ng pagpunta dito, hindi nyo rin po yan madadala sa kabilang buhay. Meron pong inilagay na tuntunin yung Diyos sa atin. Lahat tayo nasa ilalim ng tuntunin po na yon. Ito po yun. Lahat ng galing sa lupa, mananatili sa lupa, wala tayong maitatawid sa kabila. Yun po yun. Ang problema, hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos na walang dala. Alam nyo kung bakit? Meron siyang inutos. Juan chapter 12, verse 50. Basahin natin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan.
Kaya itong mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Anong utos niya? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag humarap tayo sa Diyos, anong hahanapin niya sa atin? Yung buhay na walang hanggan. Kaya sabihin natin, Lord, okay lang siguro kahit walang buhay na walang hanggan. Hindi naman ako nakalimot tumawag sa iyo. Lagi ka nagbe-pray sa Diyos. O ang tanong, nasan yung buhay na walang hanggan? Diba? Lagi ka nagsisimba. O nasan yung buhay na walang hanggan? Gumawa ka ng maraming kabutihan. Nasan nga yung buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan po yung inutos ng Diyos sa atin. Nandito tayo sa mundo, meron tayong treasure hunt dito. Merong laro, treasure hunt. Yung treasure, yung buhay na walang hanggan. Lahat tayo dapat mahanap yun bago tayo maubusan ng oras. Ang problema, hindi natin alam kailan mauubos yung oras. Ilang taon na kayo? Ibig sabihin, kung ilang taon ka na ngayon, yan yung taon na ibinigay na ng Diyos sa iyo para hanapin yung buhay na walang hanggan. Anong nahanap mo? Hanap buhay. Hindi mo nahanap yung buhay na walang hanggan kasi puro kahanap buhay. Ngayon, alam na natin yung katotohanan. Buhay na walang hanggan yung purpose ng buhay natin. Yung Diyos, handa kayong tulungan dahil mahal po kayo ng Diyos. Kami rin po handa kayong tulungan dahil mahal din namin kayo. Pero mahal nyo ba yung sarili nyo? Kung mahal po ninyo, magtulungan tayo. Para po ito sa inyo. Kami tapos na. Kayo naman ngayon. Para po ito sa inyo. Wala naman kami pakinabang dito. Abala pa nga sa amin ito eh. Pero dahil mahal namin kayo at mahal kayo ng Diyos, handa po kaming gawin ito para sa inyo. Kaya sana tanggapin niyo po itong mga sakripisyo ng Cavite Church. Huwag po ninyong baliwalayin ito dahil ito rin po, sakripisyo din po ng Diyos para sa inyo. So tapusin po ninyo kung ano man yung mga balak ninyong gawin. Ipa-next week nyo na lang yan, utang na loob. Babalik po ba bukas o hindi? Buti naman. Last verse. Amos chapter 4 verse 12. Basahin natin. Manda ka sa pagsalubong sa iyo, Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Lahat tayo may mensahe. Nakalagay dito sa Biblia yung mensahe. Anong mensahe? Umuwi ka na. Lahat tayo pinauuwi ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa Kanya sa ayaw natin sa gusto. So sa pagbalik natin sa Diyos, sana naka-prepare po tayong lahat. Isa lang naman ang kailangan. Buhay na walang hanggan. So ingat po kayo sa pag-uwi. Okay? Huwag pupunta sa Iraq. At bukas tayo po ay magkita-kita. Pwede po ba yon? Promise? O ano? Boring ba mag-aral ng Biblia? Hindi, di ba? Tapos ito mang pakiusap, huling pakiusap po namin. Yung kaibigan, pamilya ninyo, kaanak, kakilala na gusto rin po ninyong makapakinig nitong katotohanan na ito, isama nyo bukas. Pwede pa po yun, isama nyo bukas. Para at least, mas marami po yung makapakinig ng katotohanan po na ito. Sige po, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Diyos sa maraming banal na nasa langit, salamat po. Natapos na yung unang gabi ng amin pong Grand Bible Seminar. Maraming importanteng bagay po yung aming nalaman at natutunan. Kami po pala'y nilikha upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga nakalipas po na panahon, naging abala kami sa paghahanap ng mga material at pisikal na bagay. Nakalimutan na po namin na may kabilang buhay. Pero salamat sa pamamagitan po ng iyong salita at sa gabay ng Espiritu Santo sa gabi na ito, nalaman po namin na kami bilang mga espiritual na nilalang, meron kaming kaluluwa, kami po yung espiritu na nanggaling sa iyo at dapat maihanda bago po kami bumalik sa iyong piling. Nawa, lahat ng dumadalo sa Bible Seminar na ito ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya sa pag-uwi po ng bawat isa, sa amin pong pansamantala na pag-iwahiwalay, ingatan mo po kami, Amang Diyos, sa pamamagitan ng makapangyarihan mong mga kamay. At yung mga hindi po nakadalo ngayong gabi, sana bukas maka-attend po sila, Amang Diyos, makapakinig ng iyong salita, malaman po yung katotohanan at maligtas din. Salamat ng marami, Amang Diyos. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.